Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2351. Ang digmaan sa banal na domain ay sumiklab. Masasabing ang bawat isa sa kanila ay may walang kapantay na kapangyarihang labanan. Sa kanila, maraming powerhouse sa God Emperor Realm, at maging ang commander ng Praetorian Guard, na isang super powerhouse sa Inferior God Emperor Realm. Ang lakas ay pangalawa, at ang pinakamahalaga ay ang bawat isa sa 10,000 taong ito ay may marangal na pagkakakilanlan. Matigas na background. Sa pamamagitan muli ng teleportation array, direktang nag-teleport si Yezuan sa Wiu City. Ang mga talento ng Wiu City ay kagagaling lang mula sa gulat na dulot ni Yezuan, ngunit muli silang natakot at bumagsak sa lupa. 10,000 nakakatakot na tropa na binubuo ng pinakamalakas na tao ng God Monarch Realm ay patuloy na lumilitaw mula sa hanay ng teleportation. Ang eksenang ito ay sapat lamang upang takutin sila hanggang sa mamatay. Bagamat si Yezuan ay naglakbay sa lahat ng paraan, at siya ay nasa hanay pa rin ng teleportation, tumagal ng 1 araw at kalahati upang pabalik-balik. Masyadong mahaba ang 1 araw at kalahati para sa Xuanxuanrun Clan. Sa oras na ito, nalagpasan ng Xuanxuanrun Clan ang pagbabawal ng Protector Clan, at higit sa 2/3 ng mga mandirigma ay namatay na sa labanan. Si Elder Fuye at ang mga labi ng angkan ay nakulong sa huling domain ng angkan, at sa pamamagitan ng mga ron, nahihirapan silang lumaban, kumbaga, may posibilidad na masira anumang oras. Isang hukbo ng milyon-milyong banal na hayop ang nag-aagawan upang maglunsad ng mga alon ng pag-atake. Ang domain ng clan ng Rune Clan ay ang pinagpalang lupain ng Rune Tree, at masasabing ito ay may napakalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, gaano ka man katatag, hindi ka maaaring maging walang talo. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, nagpakita si Yezuan. Sa pagtingin sa siksik na hukbo ng mga dayuhan, nang walang utos ni Yezuan, direktang sumalakay ang mga gwardya ng Divine Palace na iyon. Sa isang iglap, nabasag ang langit at nabasag ang lupa. Ang mahihirap na labanan ay nasa lahat ng dako. At kasabay ng paglitaw ng mga shrine guards, sa kalangitan, isang malaking portal ang lumitaw. Isang portal mula sa domain ng ibang Diyos. Hindi, wala ni isa. Nang lumitaw ang una, libu-libong ganoong mga portal ang lumitaw sa kalangitan ng sunod-sunod. Ito ay isang digmaan sa God's domain, at ito ay isang sneak attack na matagal nang inihanda. Marahil sa simula, ang layunin talaga nila ay ang Divine Rune Clan, ngunit nang lumitaw ang Divine Palace Guards, kinakatawanan nito ang opisyal na pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang Great Divine Domains. Ang pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos ay nagbukas muli, at hindi mabilang na mga mandirigma ang bumuhos sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos. Nasaan ang pangunahing larangan ng digmaan? Ang panig ni Yezuan ay isang maliit na sneak attack lang. Mula sa libu-libong teleporter, patuloy na may mga divine beast o lahat ng uri ng kakaibang demonyong Diyos na sumusugod, at sa isang sandali, ang bilang ay umabot na sa 10 milyon. Kung talagang aasa ka sa Pantheon Guard na ito, kahit na sila ay nasa elite, natatakot ako na ang labanang ito ay mawawala. Pagkatapos ng lahat, ang libu-libong portal ng kaaway ay maaaring punan ng hindi mabilang na mga suporta anumang oras. Malapit na walang katapusan na suporta. Ang digmaan sa Divine Domain ay hindi biro, hindi banggitin ang 10 milyon, kahit na ito ay isang larangan ng digmaan na 100 bilyong yuan, hindi ito imposible. Direktang inilabas ni Yezuan ang magic weapon na ibinigay sa kanya ni Mian. Ang magic weapon na ito ay isang boxy mark lamang, ngunit ito ay may pinakamataas na awtoridad. Nakita kong hawak ni Yezuan ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay, at malakas na sinabi, "Ako, si Yezuan, bilang sugo ng batas ng banal na domain, ay nagutos, sinumang makarinig ng utos na ito, anuman ang sekta, ang lungsod, ang pamilya, at iba pa, ay agad na darating upang suportahan. Nagsimula na ang Divine War, sinumang maglakas loob na sumuway sa utos, sa pangalan ng Divine Clan, ay magtaksil." Panipi, sa tulong ng batas ng Divine Domain, ang figure ni Yezuan ay nagkatawang tao sa 10 milyon, na lumilitaw sa isang sekta, pamilya, at lungsod.
At kasabay ng utos ni Yezuan, walang nang ahas na suwayan ito, kahit na ang Wiyu City, nakatatapos lang nawasak ni Yezuan, ay nagpadala rin ng pinakamalakas na reinforcement sa ilalim ng mabilisang pagpapadala ng Wiyu School. Maging ang dalawang sekta na nasa digmaan ay agad na isinantabi ang kanilang puot, at ang dalawang sekta ay nagsanib at sumugod sa direksyon ni Yezuan. Digmaan sa domain ng Diyos. Sa sandaling binuksan, ngunit may paglabag, mayroon lamang isang resulta, pagpuksa. Hindi mahalaga kung sino ka o kung anong puwersa ka, walang pagkakataon na makipagtawaran. At nakatanggap din ng order ang isang pamilyang sangay na umalis ng bahay. Kahit na nakita nilang si Yezuan iyon, maaari lamang silang lumuhad sa lupa ng may paggalang, tanggapin ang utos, at ipadala ang pinakamalakas na elite sa angkan. Ito ang digmaan ng mga Diyos. Minsan, walang pasubaling pagsunod. Siyempre, ang mga puwersang iyon na hindi kwalipikadong tumanggap ng mga utos ay nais pa ring gawin ang gusto nilang gawin sa panahong ito, dahil sila ay masyadong mahina, napakahina na hindi sila kwalipikadong lumahok sa Divine War. Ito ay tulad ng orihinal na Moshang 100 Realms. Ang hindi mabilang na mga numero ay patuloy na nagtatagpo. Para bang ang mga batis ay nagsalubong sa malalaking ilog, at pagkatapos ang malalaking ilog na ito ay nagtagpo sa paligid ng Yezuan at naging dagat. Isa-isa, sa sandaling dumating ang mga puwersa, agad silang pumunta sa labanan, isang bagay na dapat gawin ng walang anumang utos. Ang digmaan sa banal na domain, bagaman karamihan ng oras ay ipinaglalaban sa pangunahing espasyo ng Diyos. Gayunpaman, kapag nawala na ang digmaan sa espasyo ng pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, at talagang hindi nasisiyahan ang kaaway sa mga natamo ng digmaan at nakalusot sa pangunahing larangan ng digmaan ng Diyos, iisa lang ang resulta. Pagpuksa sa Divine Domain. Sa pangkalahatan, kung walang kaaway ang magkukusa na pumasok sa Divine Domain ng kalaban, kung gayon ang gayong digmaan ay maaaring ituring bilang isang regular na Divine Domain War. Kapag may nakapasok na, may potensyal itong umakyat sa sukdulang digmaan. Ano ang ultimate? Ang iyong kamatayan at ang aking kamatayan ay ang wakas. Hindi alintana kung ang Demon God Domain ay nagplano na simulan ang Ultimate God Domain War sa simula, ngunit ngayon, natatakot ako na kailangan nilang buksan ito. Pagpatay, walang katapusang pagpatay, sa sandaling ito, parang walang halaga ang buhay. Maging si Yezuan, sa isang digmaan sa antas na ito, ay tila hindi gaanong mahalaga. Lamon, ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga bangkay ng mga banal na hayop ang direktang nilamon niya. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang first grade medium god monarch realm. Patuloy na lumamon, muling nilamon ang hindi mabilang na mga bangkay ng mga banal na hayop. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang first grade god monarch realm. Bigyan mo ako ng isa pang tagumpay. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang pick ay ang superior god monarch realm. Ito ay naging isang malaking kaharian, isang pag-upgrade ng isang malaking kaharian. Ngunit ano ang silbi? Huwag tumingin sa isang kisap mata ni Yezuan upang makapasok sa pinakamataas na God Monarch Realm, gayunpaman, ito ay isang God Domain War. Divine Monarch Realm, joke lang naman. Ngayon lang nilamon ni Yezuan ang mga bangkay ng libu-libong lokal na Divine Beast. Gayunpaman, ang mga kaaway ay tila walang katapusan, at sila ay patuloy na bumubuhos sa mabilis na bilis. Utos ng Diyos. Biglang lumitaw ang isang figure sa tabi ni Yezuan, at lahat ng nagbabantay sa tagiliran ni Yezuan ay agad na lumuhad sa lupa. Natural na hindi nang ahas si Yezuan na mag-alinlangan. Ang autoridad ni Yezuan, nakita na ito ni Yezuan, naniwala si Yezuan na kung magpakita siya ng kawalang kasiyahan ngayon, natatakot siyang mapunit kaagad. Ang law envoy ng Divine Domain, si Yezuan ay nakinig sa utos, at ipinagkaloob sa iyo ang 9 Directions Festival Envoy upang kontrolin ang 60,000 kaharian ng 9 na direksyon, at inutusan kang pagsamahin ang 1 bilyong True God Realm at higit sa mga cultivator bilang mga sundalo, at 1,000 Divine Monarch Realm cultivator bilang mga general o mas mataas sa loob ng 1 buwan, at pumili ng isang pangunahing commander ng labanan sa loob ng 1 buwan. Oo, sinunod ni Yezuan ang utos. Ang pagkabigla sa puso ni Yezuan sa oras na ito, siya lang ang nakakaalam na mayroong 1 bilyong sundalo na nag-cultivate sa itaas ng True God Realm,
at 1,000 general na nag-cultivate sa itaas ng Divine Monarch Realm. Isang pangungusap lang, unang beses pa lang na nabunutan ng tropa. Kabanata 2352 ang mga karapatan ng Nine Directions Temperance Envoys. Ang Nine Directions Festival Envoy ang namamahala sa 60,000 realms, ngunit kailangan niyang ilipat ang napakaraming tao. Bukod dito, ito ay simula pa lamang ng digmaan. Ang Kunlun Divine Realm ay 3 milyong realm. Kung ito ay kalkulahin ayon sa ratio na ito, hindi ba ito ang unang batch na kunin ang buong 5 bilyong True God Realm na sundalo? 5-10 bilyon, hindi 5,000, hindi 50,000, ito ay isang buong 50 bilyong tao. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng lakas, ang 50 bilyong tunay na Diyos na ito ay talagang kumpe lamang ng kanyan. Ang digmaan ng Divine Domain, ang larangan ng digmaan ng mga pangunahing Diyos, at ang tunay na labanan ay umaasa pa rin sa mga sundalong may kapangyarihan ng batas, iyon ay, ang mga mas malakas sa ibabaw ng Divine Monarch Realm. Sa ibaba ng Divine Monarch Realm, dahil walang kapangyarihan ang batas, hindi gaanong naiiba ang umasa sa mga espesyal na paraan tulad ng magic weapon upang ipagbawal ang rune, kung mayroon kang sapat na rune o pagbabawal sa iyong mga kamay, posible ring pumatay ng medium level na tunay na Diyos. Ngunit, sa sandaling maabot mo ang Divine Monarch Realm, dahil sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng batas, ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ay napakalinaw na natukoy. Sa pangunahing kaharian ng Diyos, hindi mahalaga kung ito ay isang Diyos na hari, isang Diyos na hari, isang Diyos na emperador, isang Diyos na kagalang-galang o isang Diyos na emperador. Ang paghahati ng bawat kaharian ay magiging napakalinaw. Ang hierarchical division sa pagitan ng bawat produkto, sa pagitan ng bawat klase, at sa pagitan ng bawat realm ay malinaw at malinaw. Nagsimula ang Divine Monarch Realm, at nawala ang kaguluhan, dahil sa kapangyarihan ng batas. Ang Superior God Monarch ay ang Superior God Monarcha, hayaan kang magkaroon ng kasing dami ng magic weapon gaya ng Inferior God Monarcha, gaano man kalakas ang pagbabawal, iwagayway lang ang iyong kamay kung hindi mo ito mapapatay. Isang powerhouse ng first-grade Divine Monarch Realm, kahit na hindi siya gumamit ng magic weapons at ginagamit lamang niya ang kapangyarihan ng sarili niyang mga batas, kung gayon kahit 100 inferior Divine Monarchs na armado hanggang sa ngipin ay mahirap talunin. Kung tungkol sa pagsasabi na kahit na ito ay isang first-grade inferior God King, kahit na mayroon kang hindi mabilang na mga Diyos na hari, ito ay ganap na imposibleng talunin sila. Dahil sa basbas ng batas, maliban na lang kung ito ang Pit God King, kung hindi man lang masira ng God King ang depensa ng God King, paano niya ito matatalo? Siyempre, isa pang bagay ang magkaroon ng mga espesyal na sandata ng mahika, mga espesyal na supernatural na kapangyarihan, o isang bagay. Pero kung gusto mong makakuha ng super magic weapon, ilang tao ang makakatagpo ng ganitong pagkakataon? Umaasa na ngayon si Yezuan na ang kanyang 9 directions at 60,000 realms ay hindi bahagyang mga rehiyon tulad ng Moshang 100 realms at Linfeng 67 realms. Pagkatapos ng lahat, ang paglipat ng napakaraming tao ay hindi isang bagay na katuwaan. Mapa, malakas na sigaw ni Yezuan, natural na may nagpadala agad sa kanya ng mapa. Noong nakaraan, walang karapatan si Yezuan, at napakahirap makuha ang mapa, ngunit sa oras na ito, si Yezuan ay sugo na ng batas ng Divine Domain, at pinamunuan din niya ang sugo ng Nine Directions Festival, kaya ang mapa ay isang salita lamang para sa kanya. Hindi nagtagal, nakuha ni Yezuan ang mapa, at syempre, direktang hiniling ni Yezuan sa system na tanggapin ang mapa ng 9 directions at 6,000 realms. Ang sistema ay agad na tumugma sa pinakamakatwirang plano ng paglalaan. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang scheme ay kinakalkula. Ding, nabuo ang plano. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang jade slip sa kamay ni Yezuan, na siyang utos ng plano. May tao, ang huling general. Isang tao ang direktang pumunta sa harap ni Yezuan. Ding, italaga ang target, ang 6 na grado na mataas na grado na God King Realm. God King Realm, at isa rin siyang high-grade God King, kung dati, makakatakas lang agad si Yezuan, pero ngayon, Herald General na lang siya sa harap ni Yezuan. Anong pangalan mo? Ang huling general, si Li Qing, ay ang sectmaster ng Tianhua sect. Okay, Li Qing, padadalhan kita ng misyon kasama ang 9 Directions Festival,
at mabilis na ipapadala ang mga sundalong kailangan ng Divine Lord alinsunod sa utos ng militar na ito ng Jade Jian. Oo, ang huling general. Na si Li Qing ay hindi nang ahas na mag-antala ng ilang sandali pagkatapos matanggap ang espiritu, at pinamunuan ang kanyang mga disipulo sa sekta na umalis ng mabilis. Sa utos ni Ye Zuan, sa oras na ito, masasabing siya ay isang karakter na naglalakad ng patagilid sa 9 directions at 60,000 realms. Ikaw, halika dito, casual na itinuro ni Ye Zuan, at isa pang powerhouse ng God King Realm ang dumating sa tabi ni Ye Zuan. Pumunta ka at ipaalam sa Kunlun Divine Domain Kun Buyu, hayaan siyang manguna sa mga piling tao ng kanyang pamilya upang mabilis na magulat, at bilang karagdagan, hayaan siyang pumili ng 1,000 mga disipulo na kabilang sa aking siyam na direksyon at 60,000 realms sa Kunlun Divine Domain upang magsama-sama. Ito, ang batas ay gumagawa ng iyong Panginoon, ang Diyos na Panginoon ay may utos, at ang mga disipulo ng Kunlun Realm ay hindi maaaring ilipat maliban kung kailangan nila, kita mo. Okay lang, kaibigan ko si Kun Buyo, kailangan ko ang tulong niya. Ganito, sabihin mo kay Kun Buyo, with the principle of voluntariness, lahat ng mga alagad ng Kunlun Realm, kung gusto nilang sumama, pupunta sila, at kung ayaw nilang sumama, huwag mo silang pilitin. Oo, ang huling general. Alam ni Ye Zuan na hindi siya ang patriarch ng isang dakilang pamilya, at hindi rin siya ang sect master ng isang dakilang sekta. Sa Kunlun Divine Domain, siya ay isang maliit na tao, at ang dahilan kung bakit niya nakuha ang kanyang kasalukuyang posisyon ay dahil lamang sa isang pangungusap mula kay Mian. Bagamat wala sa mga general na ito ang nang-ahas na suwayan ang utos ni Ye Zuan, minamaliit nila si Ye Zuan mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa makatuwid, nais ni Ye Zuan na gumamit ng isang disipulo ng Kunlun Realm tulad ni Kun Buyo. Ang mga disipulong ito ay maaaring bata pa, at maaaring hindi sila mamuno ng mga tropa, ngunit maaaring magtalaga sa kanila ng mga Deputy General si Ye Xuanda. Gusto ni Ye Zuan ang mga taong sumusunod sa kanyang mga utos, at ang mga taong ito ay walang pakialam kung gaano kataas ang kanilang katayuan, ngunit pagkatapos ng lahat, wala silang posisyon sa militar. Ang posisyong militar ng Kunlun Divine Domain ay hindi isang bagay na makukuha mo kung isa kang disipulo ng malaking pamilya, kaya naniniwala si Ye Zuan na tiyak na susundin nila ang kanyang mga utos. Higit pa rito, sa likod ng mga disipulong ito, may mga makapangyarihang puwersa na sunod-sunod na nakatayo, at kasama nila ang hindi direktang pag-uutos, kung gayon si Ye Zuan ay maaari ding maging mas madali. Mula ngayon, sa mahigpit na pagsasalita, si Ye Zuan ay maaaring ituring na isang pangunahing Diyos. Dahil, sa isang salita, direktang binigyan ni Mian si Ye Zuan ng karapatan na duminahin ang 60,000 kaharian. Higit pa rito, hanggat hindi nagkakamali si Ye Zuan, kapag natapos na ang digmaan, ang 60,000 kaharian na ito ay direktang ailalaan kay Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, si Mian ay ang Diyos na Panginoon ng Kunlun Divine Domain, at ang kanyang mga salita ay ang pinakamataas na batas ng Kunlun Divine Domain. Hindi mahalaga kung ano ang dating pagkakakilanlan ni Ye Zuan, basta't pinahintulutan siya ni Mian, kung gayon siya ay isang lehitimong sugo ng 9 Directions at 6,000 Realms. Ang 9 Directions Festival Envoy ay nakikinig sa utos. Biglang lumitaw ang isa pang multo sa harap ni Ye Zuan. Bahagyang natigilan si Ye Zuan, hindi ba't dumating lang siya na may dalang utos na gumuhit ng mga tropa, bakit ngayon na naman ang utos? Nakikinig si Ye Zuan sa mga utos. Ngunit si Ye Zuan ay hindi nang ahas na sumuwi, at mabilis na sumagot. Divine Domain 10,000 Spirits Envoy Order, iutos kay Ye Zuan, ang envoy ng 9 Directions Festival, na mabilis na magpadala ng mga tao at kabayo sa Divine Lord Palace para tumanggap ng mga sweldong militar, 1 bilyong totem beast, at 1 trilyong divine crystal. Oo, sinunod ni Ye Zuan ang utos. Bueno, sa pagkakataong ito ay nakatanggap ito ng pagpopondo ng militar. System, what's going on, bakit may military funds pa? Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ayon sa utos ng militar ng Kunlun Divine Domain, ang lahat ng partido ay nagpapadala ng mga tropa, at ang lahat ng mga partido ay may pananagutan para sa pagsasaayos ng mga sweldo ng militar, totem beast, magic weapons, at iba pa. Inirekomenda na ang host ay agad na pumili ng angkop na lokasyon,
magtatag ng kanyang sariling palasyo ng Divine Domain Law Envoy, at ihanda ang kaukulang mga pagsasaayos ng sekta ng refining, at iba pa. Kaya ayun, gayon din, siya Yesuan ay walang ugat at walang pundasyon, at ang iba pang mga buhol ay may sariling mga palasyo, kaya sa kaganapan ng digmaan, natural na agad nilang makumplito ang mga bagay tulad ng alokasyon at pagsasaayos. Nakakalungkot na siya Yesuan ay walang anumang bagay, ang 10,000 Spirits of the Divine Domain, ito ay nagbibigay kay Yesuan ng panimulang kapital. Huwag tingnan ang bilyong ulo na totem beast, trilyong divine crystals, parang napakarami, ngunit ito ay para sa kanya ni Yesuan na ihanda ang kanyang sariling palasyo, masasabing ito ay medyo maliit, hindi pa sapat. Wala pang iba, si Yesuan ay inilipat ng 1 bilyong sundalo sa pagkakataong ito, natatakot ako na. Kahit papaano ay kailangang magpadala si Yesuan ng 100 milyong totem beast bilang suporta, tama ba? Dapat mong malaman na ang mga taong ipinadala ni Yesuan ay makakakuha ng mga merito ni Yesuan, kung ang kanyang mga tao ay mamatay, para sabihin ito ng diretsyo, siya ay patuloy na magtatanong kay Yesuan, kung hindi niya polalikasan ang kanyang mga tropa, ano ang kanyang gagawin para makuha ang mga merito. Sa kabutihang palad, siya Yesuan ay hindi naging hari, at ang bagay na ito ay hindi mahirap para kay Yesuan. Feyan, kunin mo ang dakilang Elder Foye para magpadala ng isa pang 100,000 sundalo para makatanggap ng mga mapagkukunan, mag-ingat sa daan, bagamat ito na ang yugto ng digmaan sa God Domain, hindi may iwasang magkaroon ng mga kontrabida. Okay anak, alam ng batang babae. Ito ang lumang aklat ni Yesuan tungkol sa pagtatatag ng sarili niyang palasyo, syempre kailangang ipadala ni Yesuan ang pinagkakatiwalaang tao. Ang panig ni Yesuan ay patuloy na nag-aayos, at ang labanan sa labas ay nagpapatuloy pa rin sa dilim. Syempre, ang Xuanxuanrun clan ay nailigtas na, ngunit hindi sila mabibigyan ni Yesuan ng oras para magpahinga, kaya maaari lang niyang hayaan silang simulan ng pagpino sa mga ron sa mismong lugar. Wala siyang sinuman ngayon, mayroon lamang isang Xuanxuanrun clan na magagamit, kaya maaari lamang niyang pinuhin ang isang malaking bilang ng mga pagbabawal. Bagamat may mga kwalifikasyon si Yesuan na maging katulad ng mga sundalo ng 9 Directions at 60,000 Realms, hindi niya maaaring hayaan ang pamilya na mag-donate ng pondo ng kanyang pamilya. Kung tungkol sa buwis, maaga pa, at siya na ang pumalit, paano niya nakuha ang buwis ng ganoon kabilis? 1,000 bagay ang sumiklab sa isang iglap. Masasabing isang araw ay ganap na nagbago ang buhay ni Yesuan sa God Realm. Kabanata 2353, Batas Divine Vow. Gayunpaman, labis pa rin ang pag-aalala ni Yesuan sa kanyang puso. Natatakot ako na hindi niya ito magawa ng maayos sa 9 Directions Festival na ito. Ang Demon God Realm ay umaatake mula sa kanya, at may isang extermination organization na handang lumipat, paano magiging madali ang buhay ni Yesuan. At yung mga subordinate niya, kailangan din isama. Sa kabutihang palad, mayroong isang sistema upang tumulong sa pagbuo ng isang plano, kaya ang mga aksyon ni Yesuan ay hindi mabagal. Ding, ang system ay nag-uudyok, na naapektuhan ng isang espesyal na kaganapan, isang random na hanay ng mga pakikipagsapalaran ng kaguluhan ng Xuanqi clan, sa pilitang nag-ambala. Ding, nag-prompt ang system, pakitandaan na ang host ay nakakuha ng opisyal na posisyon ng Kunlun Divine Domain Law Envoy, nakakakuha ng opisyal na posisyon ng 9 Directions at 6,000 Realms, at automatikong nakukuha ang kwalifikasyon ng 9 Directions at 6,000 Realms Lord God, at direktang makakakuha ng Faith Point mula sa 9 Directions at 6. Ding, nagudyok ang system, nakuha ng host ang opisyal na posisyon ng Law Envoy ng Divine Domain, ginagantimpalaan ng 3 walang hanggang mga puntos, isang espesyal na order ng militar, ginagantimpalaan ng isang espesyal na magic weapon ang batas na banal na busog, at ganap na nagbubukas ng sub-system ng sekta. Ding, sinenyasan ng system na makuha ng host ang opisyal na posisyon ng envoy ng 9 Directions Festival, gantimpalaan ng 2 walang hanggang puntos, gantimpalaan ang isang espesyal na utos, gantimpalaan ang isang espesyal na magic weapon ang helmet na pumatay sa Diyos, at automatikong bubuksan ang sub-system ng tropa. Ang isang malaking bilang ng mga senadorya sa system ay sumiklab sa isang iglap, at talagang nakakuha sila ng mga opisyal na posisyon, at maaari rin silang umani ng mga gantimpala. Hindi,
Na makapaghintay si Yezuan na yakapin ang sistema at halikan ito ng mabangis, ang gantimpala na ibinibigay ng system ngayon ay parang napapanahong ulan. Gayunpaman, pagkatapos makakuha ng 2 opisyal na posisyon at pamunuan ng 60,000 kaharian, talagang nakakuha siya ng 5 walang hanggang puntos. Gaano kahirap matamo ang walang hanggang puntong ito? Sa kabutihang palad, na may kwalipikasyon na kunin ang halaga ng paniniwala ng 60,000 realms, hanggat maingat itong pinangangasiwaan ni Yezuan, tiyak na malaki ang kanyang makukuha. Gayunpaman, ano ang isang espesyal na utos ng militar? Isang espesyal na utos ng pamahalaan. Hinayla ni Yezuan ang panel at tiningnan ito ng diretsyo. Mga espesyal na utos militar, maaaring gumamit ang host ng mga espesyal na utos ng militar para ipatawag ang 100,000,000 True Divine Soldiers o 100,000 Divine Monarch Soldiers. Ito ba ay pinasadya para sa mga sundalo ni Yezuan? Gayunpaman, ipinadala na ni Yezuan ang Liching na iyon upang bilhin ito, at tila ang bagay na ito ay magagamit lamang upang magtatag ng sariling personal na bantay ni Yezuan. Ang mga espesyal na kautusan, ang host ay maaaring gumamit ng mga espesyal na kautusan upang magtatag ng isang espesyal na institusyon, kabilang ang Refined Sect, ang Forbidden Sect, at iba pa, pagkatapos gamitin, ang mga mapagkukunan at lakas tao ay direktang ipapatawag. Ang 2 espesyal na token na ito ay dumating masyadong napapanahon, gayunpaman, si Yezuan ay hindi nagmamadaling gamitin ang mga ito, ngunit nais na itatag muna ang kanyang sistema ng sekta. Pagkatapos ng lahat, ang mga benepisyo na makukuha ng sistema ng sekta ay higit pa, at pagkatapos na maitatag ang sekta, magagamit ito ni Yezuan bilang sarili niyang Divine Domain Law Palace, nang hindi na kailangang mag-aksaya ng labis. Ngayon, kung makapag-ipon ka ng kaunti, mag-ipon tayo ng kaunti. Ang posisyon na ito ay itinatag. Siyempre hindi gagawin ni Yezuan, pagkatapos ng lahat, ito ay isang larangan ng digmaan. Ngayong nagawa na ang mga paunang pagsasaayos, oras na para kay Yezuan na gawin ang lahat upang harapin ang mga sumasalakay na mga kaaway na ito. Sumama ka sa akin. Nag-utos si Yezuan, at hindi nagtagal, lahat ay direktang sumunod kay Yezuan sa kalangitan. Sa oras na ito, ang digmaan ay nangyayari, at masasabing ang gayong labanan sa larangan ay isang labanan lamang para sa mga tao. Ang panig ni Yezuan ay may tuloy-tuloy na daloy ng suporta na dumarating, at ang kaaway ay patuloy na nag-teleport mula sa mga portal na iyon sa kalangitan. Alam ni Yezuan na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay sirain ang mga portal na iyon. Someone, pass my order, attack the portal with all your might, give me a key attack. Sirain ang mga portal na yan. Hanggat walang portal, gusto kong makita kung paano dinadagdagan ng kaaway ang kanyang mga tropa. Oo, hindi man lang alam ni Yezuan kung sino ang kanyang mga nasasakupan ngayon, at hindi niya alam kung sino ang kanyang opisyal na posisyon, ngunit sa kabutihang palad, matutulungan siya ng sistem na makisama, kaya hindi na kailangang mag-alala ng sobra si Yezuan. At si Yezuan mismo ay hindi walang ginagawa, natural na hindi niya makaligtaan ang gayong larangan ng digmaan. Kaya sa oras na ito, sumugod din si Yezuan sa larangan ng digmaan. 2 espadang nakapatay ng Diyos ang umikot sa paligid ni Yezuan. Sa kanyang kamay, inilabas ni Yezuan ang Law Divine Bow na kakakuha lang niya. Law Divine Bow, automatikong bumuo ng iba't ibang mga araw ng batas ayon sa iba't ibang kapangyarihan ng batas na ginagamit ng host, at ang kapangyarihan ng araw ng batas ay nakasalalay sa karunungan ng host sa batas. Ang espesyal na katangian ng Law Divine Bow ay automatikong pag-upgrade, sa dami. Nang beses na ginagamit ito ng host, automatikong pinapataas ng Law Divine Palace ang level, mas mataas ang level, mas malaki ang kapangyarihan at bilang ng mga law arrow na nabuo sa parehong oras. Sa kasalukuyan, ang host ay maaari lamang mag-spawn ng isang Crimson Law Divine Arrow. Ang kapangyarihan ng batas Divine Arrow ay nahahati sa 7 kulay ayon sa kulay, pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila, na ang pula ay may pinakamababang kapangyarihan at lila ang pinakamakapangyarihan. Kasabay nito, higit sa lahat, ang Law Divine Bow ay maaaring makabuo ng 7 Law Divine Arrow sa parehong oras, gayunpaman, ang 7 Law Divine Arrows ay hindi maaaring maglaman ng parehong kapangyarihan ng batas.
Ang pangalawang espesyal na katangian ng Law Divine Bow ay ang karunungan ng batas. Sa tuwing gagamitin ng host ang Law Divine Bow, ang mastery ng batas ay automatikong mapapabuti ayon sa Condensed Law Arrow. Magandang tinidor ng baka, isang baluktot na batas na banal na busog, gustong-gusto ito ni Yezuan. Ang batas na Divine Bow na ito ay ilang beses na mas makapangyarihan kaysa sa Divine Sword of Killing God. Huwag tingnan ang mga espesyal na katangian, mayroon lamang dalawa, ngunit ang dalawang espesyal na katangiang ito ay walang putol, at ang kapangyarihan ay mas malakas. Ang Divine Sword ay maaari na ngayong kontrolin ng Megatron, nag-aalala si Yezuan na wala siyang magagamit na sandata, at ngayon ay masasabi na lamang niya na may gusto siya. Haha, subukan ko ang kapangyarihan ng bago kong magic weapon. Biglang hinayla ni Yezuan ang Law Divine Bow at sabay na sumigaw, Devouring Arrow. Panipi. Pagkatapos ng lahat, ang pinakakabisado ni Yezuan ngayon ay ang Devouring Law. Isang pulang arrow ang lumitaw sa Law Divine Bow, at malinaw na nararamdaman ni Yezuan ang lumalamon na Law Aura na nagmumula sa itaas. Gayunpaman, hindi pa umaatake ang panig ni Yezuan, ngunit narinig niya ang sigaw ng kalaban. Bilis, narito, mayroong isang dakilang opisyal ng Kunlun Divine Domain dito, patayin mo siya. Tiyak na makakamit niya ang isang mahusay na tagumpay, sumugod, patayin siya. Ito, nakita ko ang identity ko. Casual na lumiko si Yezuan sa direksyon ng Law Divine Bow at direktang naglabas ng arrow patungo sa mga taong iyon. Sa isang iglap, isang malaking puyo ng tubig na 1,000 metro ang lumitaw sa kalangitan, at ang mga kaaway ay patuloy na sinisipsip dito, ngunit sa parehong oras, mayroon ding kanilang sariling mga tao na sinisipsip. Ramdam ni Yezuan ang galit na nagmumula sa mga mandirigma sa paligid niya. Gayunpaman, dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ni Yezuan, walang nang ahas na magreklamo, hindi pa banggitin na ang palaso ni Yezuan ay talagang nasira ang daan-daang mga kaaway. Kalimutan mo na ang paglamon na ito ay hindi laban sa akin. Nena si Yezuan sa kanyang puso at bamulong. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng batas na ito ay nagpaligaya kay Yezuan. Sa ganoong lakas ng pag-atake, natatakot ako na hindi ito magagawa ng Divine Sword. Siyempre, ito ay dahil din sa kung ano ang nasa harapan niya ni Yezuan ay ilang hipon lamang mula sa Zuan God Realm at sa True God Realm, at marahil ay hindi ganoon kadaling gamitin upang harapin ang mga kaaway na may mataas na cultivation. Naisip ito ni Yezuan, tila kakaunti lang talaga ang mga angkop na pagbabawal sa kanyang mga kamay, ito man ay batas ng paglamon o batas ng kalawakan, lahat sila ay kabilang sa saklaw ng pinsala, at sa gayong larangan ng digmaan, hindi ito angkop sa lahat. Kabanata 2354, ang Hari ng Diyos ay nag-iisa. Biglang naisip ni Yezuan ang Divine Rune Law. Hindi ko alam kung anong uri ng epekto nito kung gagamitin mo ang batas ng rune. Muling iginuhit ni Yezuan ang busog. Rune Law Arrow. Ding, nag-prompt ang system. Gamitin ang arrow ng batas ng rune, ang batas ng pagbabawal, at iba pa, mangyaring idagdag ang tinukoy na rune sa host. Ding, kung mas malakas ang idinagdag ng mga rune, mas magiging malakas ang mga arrow. May limitasyon kaya ito, gayunpaman, maaari itong ituring na sentido komun, sa kabutihang palad, ang pagpino ng rune ay talagang hindi mahirap para kay Yezuan. Naisip ito ni Yezuan, ngunit direktang lumabas ang ipinagbabawal na langit. Ang epekto ng ipinagbabawal na rune ay katulad ng sa ipinagbabawal na hangin, na kung saan ay ang paggamit ng espesyal na kapangyarihan upang sugpuin ang isang tiyak na hanay, upang walang makakalipad doon. Sa pagkakataong ito, sa karanasan ng unang arrow, direktang bumaril si Yezuan ng arrow sa karamihan ng mga kaaway. Sa isang kisap mata, ang mga palaso ay nasa pulutong ng mga kalaban. Sa isang iglap, nakita ko na ang Law Divine Arrow ay biglang pumutok, na naging sanhi ng daan-daang mga kaaway na bumagsak ng direkta sa isang iglap. Magaling! Hindi napigilan ni Yezuan ang palakpakan para sa Law Divine Bow. Ngunit pagkatapos ng pagbaril sa dalawang espadang ito, direktang pinalitan ni Yezuan ang lahat ng mga healing rune. Lahat ng nasugatan, tumayo at magtipon. Sigaw ni Yezuan, bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Yezuan, maraming tao sa kanyang mga kamay ang sumunod pa rin sa utos. Biglang hinayla ni Yezuan ang kanyang busog at bumaril ng palaso.
May nakakatakot na tingin sa mga mata ng mga sundalong iyon, kahit na maraming tao sa kanilang paligid ang tumingin kay Yesuan na may galit na mga mata. Akala nila ay papatayin ni Yesuan ang mga nasugatan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, direktang sumabog ang isang banal na kapangyarihan, at ang mga nasugatang taong iyon ay mabilis na nakabawi. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng tumingin kay Yesuan. Anong nangyayari? Anong uri ng magic weapon ang ginagamit ng kanilang Divine Domain Law Envoy? Ang isa ay direktang lalamunan ang kalaban at ako, at ang isa ay bawal na espasyo. Ngayon ay may isang hanay ng mga paggamot. Paano? Eksakto, iyon. Mga nakabawi na sundalo, bigyan mo ako upang patuloy na patayin ang kaaway, nasugatan, halika at magtipon. Ang kayang alagaan ni Yesuan ay isang maliit na larangan ng digmaan. Gayunpaman, kung tutuusin, pinangunahan na niya ngayon ang mga tao na salakayin ang portal ng kalaban, at masasabing ang bawat paggamot ay maaaring direktang magbigay sa panig ni Yesuan ng ilang mga pakinabang. Ang patuloy na akumulasyon ng mga pakinabang ay natural na magkakaroon ng malaking epekto sa lokal na larangan ng digmaan. Ingat ka sir, biglang umungal ang isang God King Realm powerhouse sa tabi ni Yesuan at direktang lumitaw sa tabi ni Yesuan. At sa kanyang sigaw, nakita ko ang isang napakatalas na buntot na biglang umatake. Ding, italaga ang target, ang third grade inferior God King Realm Demon God, ang Beasting Demon God. Ding, ang bubuyog na demonyong Diyos ay maaaring magdagdag ng natural na supernatural na kapangyarihan sa kanyang buntot, bumaril sa target ng may matinding bilis, at humarap sa napakataas na kritikal na pinsala. Boom! Biglang, nagkaroon ng malakas na putok. At ang powerhouse ng God King Realm na humaharang sa tagiliran ni Yesuan ay direktang napaatras, at isang subo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Dam, itong bubuyog na nakatutuyan ng demonyong Diyos, hindi ba ito masyadong nangingibabaw? Ang pag-atake na ito ay napakalakas. Direktang nag-teleport si Yesuan sa God King, at isang bola ng liwanag ang namuo sa kanyang kamay, na siyang kakayahan sa pagpapagaling ng Flower God Sword Attendant. Pinalibutan ng liwanag ang Diyos Hari na nagpapahintulot sa kanya na makabawi ng mabilis. Ang huling general ay magpapasalamat sa iyo. Para sa pagdiriwang, ang pagkakakilanlan ni Yesuan bilang isang Divine Domain Law Envoy at ang pagkakakilanlan ng isang 9-Party Festival Envoy. Makatuwirang dahilan na ang mga batas ng Divine Domain ay ginagawang mas marangal ang pagkakakilanlan, ngunit sa katunayan, sa pangkalahatan, mas nakasanayan ng mga tao na tawagin si Yesuan na Geodo Envoy, dahil ang Geodo Envoy ay kumakatawan sa autoridad ng pangunahing Diyos ng Nine Directions Divine Domain. Siyempre, kung makikilala mo si Yesuan, direkta mong tatawagan si Yesuan na Panginoon ng mga Diyos. Parang ang mga tao sa Kunlun Divine Domain ay direktang tatawagan si Mia na Godmaster. Sa katunayan, sa ibang mga lugar, kung ikaw ay nasa isang opisyal na posisyon, ikaw ay tinatawag ding Panginoong Diyos. Gayunpaman, kung gusto niyang kilalanin ng lahat ng partido sa 9 Directions at 6,000 Realms, malayo pa ang mararating ni Yesuan. I should thank you, kung hindi dahil sa'yo, natatakot ako na baka namatay na ako. Taos-pusong sabi ni Yesuan. Pagkatapos ng lahat, ang larangan ng digmaan ay isang larangan ng digmaan, ito ay isang digmaan sa Divine Domain, hindi isang maliit na labanan bago si Yesuan, at ang kanyang personal na lakas ay tila napakahina. Kahit na ikaw ay isang Diyos na hari, mayroon kang kapangyarihang labanan na pumatay sa libu-libong ordinaryong sundalo ng Zuan God Realm sa isang galaw. Gayunpaman, ikaw ang hari ng mga Diyos, at ang iyong mga kaaway ay mayroon ding mga hari. Sa makatuwid, kung lalabas ka bilang isang Diyos na hari, kung hindi mo ito gagawin, ang kalaban ay isang grupo ng mga hari ng Diyos na sumusugod. Ang digmaan sa Divine Domain ay hindi isang bagay na malulutas sa pamamagitan lamang ng ilang mga high-end na puwersang panlaban. Kahit na ang isang Diyos na Panginoon tulad ni Mian ay walang kakayahan na lutisin ang isang digmaan ng mag-isa, at masasabing kung talagang sasali si Mian sa digmaan ng walang suporta ng kanyang mga nasasakupan, siya ay magiging ground to death lang. Ito ang digmaan ng mga Diyos. Siyempre, ang labanan sa pagitan ng malalakas ay may malaking epekto pa rin sa moral. Sa makatuwid, karaniwan din sa digmaan ng mga Diyos ang mga bagay tulad ng pagpunta sa digmaan.
Halimbawa, sa sandaling ito, direktang tumayo ang isang kaaway ng Demon God Domain at malakas na sinabi kay Yesuan, "Sino ang nang ahas na makipaglaban sa akin?" Panipi. Obviously, nakita lang niya si Yesuan, kaya sinadya niyang mag-provoke. Ang sistema ay detect ang lakas ng taong iyon. Ding, system prompt, italaga ang target, Sanpin Medium God King Realm. Ay ang ikatlong baitang daluyan Diyos Hari. System, tuklasin ang malalakas na tao sa paligid ko, at pumili ng isang malakas na tao sa itaas ng third grade Middle God King Realm na lalabas. Ding, system prompt, target detection. Ding, may nakitang angkop na target. Nagbigay ng pahiwatig ang sistema, at agad na itinuon ni Yesuan ang kanyang mga mata sa taong iyon. Naglakas loob ka bang lumaban? Hindi nag-atubili si Yesuan at direktang nagtanong sa lalaki. Bakit hindi ka maglakas loob? Direktang tumayo ang lalaki, lumipad ng malayo, at pagkatapos ay sinabi sa powerhouse ng Demon God Domain sa tapat, "Ako ang Panginoon ng lungsod ng Dongfeng City Liu Hanshan, at ang demonyong Diyos ay nang ahas na tumawag at iulat ang kanyang pangalan." Panipi. Emph, munting tao, hindi ko kaya. Ako ang pinuno ng tribong Sangasana. Kamatayan, hamak na Terran. Si Yesuan ay hindi maaaring tumawa o umiyak ng kaunti, dahil pakiramdam niya na ang ganitong uri ng single challenge fight ay talagang nakakainip. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ang panuntunan ng Divine War, at wala siyang masabi. Umalis. Gumawa ng silid. Isang malakas na lalaki sa gilid ng Demon God Domain ang sumigaw ng malakas, at sabay na ikanaway ni Yesuan ang kanyang kamay. Agad na nilisan ng magkabilang panig ang isang lugar, at sumiklab ang labanan sa pagitan ni Liu Hanshan at Sangga. Ang mga ulap ay gumagalaw, ang mga ulap ay nahahati. Nakita ko si Liu Hanshan na sumuntok, at naging libo-libo siya sa isang iglap, at sa kalangitan, may mga makakapal na figure, umaatake sa nasana. Ang batas ng sistema ng ulap. Ano ang maaari kong gawin? 1,000 kulog na lock na kaluluwa. Sa isang iglap, 1,000 banal na kulog ang biglang lumitaw, ngunit ang mga banal na kulog na ito ay spherical, at sila ay may tungkulin na manghusga ng mga kaluluwa, kaya't direkta nilang binaliwala ang clone ni Liu Hanshan at umatake patungo sa pangunahing katawan. Ulap. Sumuko si Liu Hanshan sa pag-atake, at biglang nagtipon ng hindi mabilang na mga clone sa paligid niya, na naging mga kalasag ng banal na kapangyarihan. Boom, boom. Ang tunog ng tuloy-tuloy na pagsabog. Ang liwanag ng kulog sa paligid ni Liu Hanshan ay kumikislap, naging isang nakasisilaw na bola ng liwanag. Kabanata 2355, ang batas ng Cloud System. Si Liu Hanshan ay talagang nasa isang estado ng pagsupil. Gayunpaman, si Yesuan ay walang kahit na katiting na pag-aalala. Marahil ang batas ng Thunder System ng Sangga ay talagang masugpo ang batas ng Cloud System ni Liu Hanshan. Gayunpaman, dahil ipinadala ni Yesuan si Liu Hanshan upang lumaban, dapat ay mayroon siyang sariling mga dahilan. Sa pamamagitan ng sistema, malinaw na malalaman ni Yesuan ang agwat sa pagitan ng kaharian ng kalaban at ng kanyang sarili, kaya dahil ipinadala ni Yesuan si Liu Hanshan, dapat ay dahil ang kaharian ni Liu Hanshan ay mas mataas kaysa sa kaharian ng kalaban. Ang ganoong kakayahan, maliban sa kanya Yesuan, ibang tao, imposibleng magkaroon nito. Sa sandaling mayroon ka ng kapangyarihan ng batas, kung gayon kahit sino ka pa, makakahanap ka ng isang paraan upang itago ang iyong tunay na paglilinang, kaya, sa pangkalahatan, ang makikita mo sa isa't isa ay isang pangkalahatang kaharian lamang. Halimbawa, sina Liu Hanshan at Sangga, na parehong nasa God King Realm, makikita nila na ang general realm ng isa't isa ay medium God King Realm, ngunit imposibleng makita ang partikular na bilang ng mga produkto. Ito rin ay dahil wala sa kanila ang may espesyal na mahiwagang kapangyarihan ng nakatagong paglilinang, kung hindi, mas mahirap hulaan. Gayunpaman, malinaw na nakikita ni Yesuan ang kaharian ng kaaway at ng kaaway sa pamamagitan ng sistema, kaya halos masasabing hindi magagapi si Yesuan. Halimbawa, itong si Liu Hanshan, sa katunayan, ay isang 5-rank medium God King. 5 grado laban sa 3 grado, ang lakas ng pagsugpo mas mataas kaysa sa 2 grado, kahit na mayroong isang bahagyang paunang pagkawala sa mga katangian ng batas, ngunit ito rin ay may isang mahusay na kalamangan.
Isang malakas na pagsabog ang tumunog, si Liu Hanshan ay napalibutan ng kulog, at ang buong figure ay nawala. Makapangyarihan, makapangyarihan, makapangyarihan. Sa likod ng Sona, isang grupo ng mga sundalo ng angkan ng demonyo ang umuungal, na pumalakpak sa mga nagawa ni Sona. Bagamat nagpapanatili pa rin si Sangha ng defensive posture, medyo maluwag na siya, at sa oras na ito, na may hitsura ng paghamak, buong pagmamalaki niyang sinabi kay Liu Hanshan, na napapalibutan ng kulog. Terran, mamatay na tayo. Nakita ko ang isang malaking thunderbolt na biglang lumitaw sa kamay ni Sona, at akmang gagawa siya ng hakbang. Hoy! Tila natatakot si Liu Hanshan na matalo siya sa pagkakataong ito, ngunit sayang, ang batas ng sistema ng ulap ay hindi kasing ganda ng batas ng sistema ng kulog kung tutuusin. Silang dalawa ay may katulad na antas ng karunungan. Sa batas, mahirap para kay Liu Hanshan na talunin ang kalaban. Diba, pareho silang cultivator ng medium god kings, pero ang low attribute ni Liu Hanshan ay nagdusa. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa low attribute na ito, baka may pagkakataon pa. Naririnig ni Yezuan ang ilang malalakas na tao sa kanyang panig na bumubulong nito. Ang Divine War ay may mga patakaran ng Divine War. Kung ito ay isang hamon na sinabi sa simula, kung gayon, sa panahon ng labanan sa pagitan ng dalawa, kahit na alam ng isang partido na ito ay matatalo, ang kanyang mga kasamahan sa panig na ito ay hindi pinapayagang makialam. Ito ang default na panuntunan. Kung hindi, kung nakikialam ka sa iyong kalooban, kung gayon, kung ang isang kagalang-galang na Diyos ay sumugod sa mababang antas ng kanya na kumpay, hindi ba ang isang tao ay makakapatay ng milyon-milyon sa kalooban? Kahit na ito ay isang digmaan sa divine domain, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mayroon pa ring ilang mga patakaran. Pagkatapos ng lahat, ang God's Domain Wars ay hindi lamang tungkol sa pagpatay. Siyempre, ito ang default na panuntunan, hindi na mayroong anumang ipinag-uutos na panuntunan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang, isang boses ang nagmula kay Liu Hanshan, naganap na napapalibutan ng kulog. Ang kapangyarihan ng batas ng kulog. Mabuti, ngunit sa kasamaang palad, sa tingin mo ba ay maaari mo akong sugpuin? Boom! Isang puting liwanag ang lumitaw, at ang hindi mabilang na mga ilaw ng kulog ay direktang tumalbog palayo, at kasabay nito, ang mabilis na pagtatayo ng isang domain ay talagang bumabalot sa nasana dito. Tiningnan ni Sona ang eksenang ito, ngunit buong pagmamalaki, haha, ang domain power ba? Ano, posible bang cloud system law lang ang mayroon ka, at gusto mo pa ring sugpuin ang batas ko sa sistema ng kidlat? Panipi, Thunderlight Domain, buksan mo ako. Biglang nagbukas din si Sangha ng sarili niyang domain, masasabing kung talagang matagumpay niyang nabuksan ito, tiyak na agad nitong gagawing puno ng mga butas ang cloud domain ni Liu Hanshuang. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang kutis ni Sona, dahil bigla niyang nalaman na hindi mabubuo ang sarili niyang kaharian. Ang batas ng ulap. Isang mahiwagang batas. Ano ang ulap? Walang katawan. Sa pangkalahatan, tila hindi masyadong malakas ang kapangyarihan ng mga ulap. Ngunit ang mga ulap ay maaaring maglaman ng ulan, at maaari rin itong maglaman ng kulog at kidlat. Kapag ang kapangyarihan ng ulap ay umabot sa isang tiyak na antas, kahit na ang kapangyarihan ng kulog at kidlat na may kamanghamanghang mapanirang kapangyarihan ay maaari niyang ganap na lamunin at matitiis niya. Sa oras na ito, natuklasan ni Sona Bane iyan ang kakaibang hindi pangkaraniwang bagay na ito, bagaman ang kanyang lakas ng kulog at kidlat ay patuloy na inilalabas, ngunit ito ay tila bumagal ng hindi mabilang na beses, at ito ay inilagay din sa isang walang katapusang espasyo. Kahit na ilalabas niya ngayon ang kapangyarihan ng kaharian, ito ay parang tubig na sinipsip ng isang espongha, at ito ay patuloy na isinama sa ulap na kaharian ni Liu Hanshan, na patuloy na sinisipsip at patuloy na nabubulok. Ito ay isang pakiramdam na nagpapanik sa puso ni Sona, ang kabilang partido ay hindi gumagamit ng anumang malakas na puwersa, ngunit anumang pag-atake mula sa Sona ay parang isang suntok sa hangin, ito ay walang kapangyarihan. Sa di kalayuan, tahimik na pinanood ni Yezuan ang eksenang ito, habang ang iba pang mga powerhouse ay tahimik na nanunood, at ang mga tao sa Demon God Divine Domain ay tumigil sa pagsigaw dahil may napansin silang kakaiba. Nabawi ng mga kasamahan ni Liu Hanshan ang kanilang tiwala sa sarili, dahil nakita nila ang posibilidad ng tagumpay. Sa kalangitan,
isang maliwanag na bola ng liwanag ang patuloy na naglalabas ng liwanag ng kulog. Si Liu Hanshan ang gumagamit ng kanyang domain upang sugpuin ang Sona. Ang kulog sa liwanag na kumpol ay naging higit na halata, kaya't imposibleng makita kung ano ang nangyayari. Si Ye Zuan ay may buong pagtitiwala sa kanyang puso, kaya wala siyang kahit katiting na pag-aalala. Biglang, ang bola ng liwanag ay biglang nagsimulang kumunat ng marahas. Pagkatapos, sa isang kisap mata, ang malaking bola ng liwanag ay nawala sa isang iglap, at dalawang figure ang lumitaw ng direkta sa harap ng lahat. Ito ay sina Liu Hanshan at Sona. May walang pakialam ng ngiti sa gilid ng bibig ni Liu Hanshan, at puno ng takot ang mga mata ni Sona. Hindi totoo, imposible. Walang laman na inulit ni Sangga ang pangungusap na ito. At nang sabihin niya ito sa pangatlong beses, diretso at mabilis na bumagsak ang kanyang buong katawan na parang kumunoy. Sa huling sandaling iyon, direktang idinikit ni Liu Hanshan ang domain sa katawan ni Sona. Gamitin ang iyong sariling kapangyarihan sa domain upang ganap na sirain ang Sona. Kahit na, kasama ang kaluluwa. Mabuti, pumalakpak si Ye Zuan at mahinang sinabi, at sa isang iglap, sa likod ni Ye Zuan, sumigaw ang mga tao sa masigasig na hiyawan. Mabuti naman, kamukha ni Liu Hanshan. Haha, damn the alien race, paano ba yan, may dumating ba para ipadala sila sa kamatayan? Bumalik ka sa iyong bayan, Kunlun Divine Domain, hindi ito isang lugar kung saan maaari kang pumunta kung gusto mo. Ang mga tao ng Demon God Domain ay nakinig sa hiyawan ng Kunlun God Domain, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Biglang may lumabas na figure. Walang espesyal sa lalaking ito kahit saan pa, ngunit ang kanyang mga mata, ang taong ito, ang mga mata ay nasa balikat talaga. At parang kuhol, namumungay ang dalawang mata. Kabanata 2356, ang ikapitong prinsipe ng Kunpang. Hindi pa rin maisip ni Ye Zuan kung ano ang ontology ng taong ito, ngunit hindi na kailangang intindihin ni Ye Zuan, gayunpaman, sa puso ni Ye Zuan, kahit ano pa siya, walang dapat alagaan. System, tuklasin ang paglilinang ng taong ito. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, italaga ang target, ang 8th rank Middle God King Realm. 8th rank Medium God King. Gusto mo bang crush si Liu Hanshan? Oo naman, nang suriin ni Ye Zuan ang antas ng taong ito, sinabi na ng taong ito kay Liu Hanshan mula sa malayo, ikaw, maglakas loob na makipaglaban sa akin. Panipi. Magsasalita na sana si Liu Hanshan, ngunit lumabas ang boses ni Ye Zuan, bumalik ka. Panipi, nanlamig ang figure ni Liu Hanshan, naghamon ang kalaban, ngunit nakakahiya na umatras siya, ayaw niyang umatras, gayunpaman, hindi siya nang ahas na suwayan ang utos ng sugo ng Jido. Matanda, kontrabida handang lumaban hanggang kamatayan. Tumingin si Ye Zuan sa lalaki, at mula sa mga salita ng lalaking ito, naririnig niya na alam niya talaga na hindi siya ang kalaban ngayon ng kalaban, pero ayaw lang niyang mapahiya, kaya ayaw niyang umatras. Okay, ang kalaban ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, at gusto kang patayin sa digmaang gulong, ngunit mayroon akong iba pang mga pagsasaayos para sa iyo, kaya hindi mo kailangang magmadali upang mamatay, okay, umatras. Ang mga salita ni Ye Zuan ay napakatalino, kahit na nag-iwan siya ng sapat na oras para kay Liu Hanshan. Maaari itong ituring na isang gantimpala para sa kanya, upang si Liu Hanshan ay hindi makapagsalita ng kalahating salita. Sa oras na ito, maraming tao ang tumingin kay Liu Hanshan na may naiinggit na mga mata, ngunit ang Jido Envoy ay nagsabi na siya ay magkakaroon ng iba pang kaayusan para sa kanya. Alam mo, ang kanilang Jido Envoy ay nasa hangin, paanong ang puwersa ng 9 directions at 60,000 realms ay hindi alam. Gayunpaman, ang katotohanan na dinala ng sugo ng pagdiriwang na ito ay ang 10,000 gwardya ng banal na palasyo, na nagpatunay na napinahahalagahan siya ng Panginoon ng mga Diyos. Sa madaling salita, hanggat hawak mo ng mahigpit ang mga hita ng mga matatanda, kung gayon mahirap isipin ang tungkol sa hindi pag-unlad. Sa oras na ito, kinakabahan ang lahat na inaabangan ang pagpapadala ni Ye Zuan sa kanyang sarili para lumaban. Biglang itinuro ni Ye Zuan ang isang matandang lalaki na may casual na daliri, ikaw, nangangahas ka bang lumaban? Panipi, maaari akong maglingkod alang-alang sa pista. Tuwang-tuwa ang matanda na tila mas bata siya ng libu-libong taon sa isang iglap.
Siya ay nagliliwanag. Siya yun. May tahimik na bamulong. Halos komprehensibo pala ang orihinal na sekta ng matandang ito dahil sa isang lihim na paggalugad sa lupain, at sa oras na ito, wala pa nga siyang mahigit sa 100 disipulo. Sa mahigpit na pagsasalita, siya ay itinuturing na isang basura. Pero hindi ko akalain na Ninelove sa kanya ang mga matatanda sa festival. Sa isang iglap, hindi mabilang na tao ang naiinggit. Natural na alam ng matanda na ito ay isang pambihirang pagkakataon, at napagdesisyonan na niya sa kanyang puso na kahit mamatay siya, pabagsakin niya ang kalaban. Siyempre, pinili siya ni Yezuan, ngunit dahil lang ang taong ito ay isang gitnang Diyos ng 9-rank 10,000 realms, sa katunayan, wala siyang ibang ibig sabihin. Muling sumiklab ang labanan, at sa pagkakataong ito, ang labanan ay tumagal ng maikling panahon na nakakagulat na maikli. Mahigpit na isang galaw lang, at may mga resulta na. Nakita ko na sa sandaling lumabas ang matandang lalaki mula sa labanan, ang kanyang buong katawan ay biglang sumabog sa malakas na apoy, at pagkatapos ay umungol siya ng malakas, banal na kapangyarihan, sinisira ng makalangit na apoy ang mundo. Panipi, talagang ginamit ng taong ito ang lahat ng kanyang lakas sa unang hakbang, at ang hakbang na ito para sirain ang mundo ay para paikliin ang lahat ng kapangyarihan ng batas sa kanyang kamao, at gumamit ng isang suntok upang magpasya kung siya ay mananalo o matatalo. Masasabing ang matanda ay may pagkakataon lamang na umatake gamit ang suntok na ito, dahil kung ang suntok na ito ay hindi magpapabagsak sa kalaban, siya ay naghihintay ng kamatayan. Gayunpaman, ang tao sa kabilang panig ay naging isang taong gumamit ng mga batas ng sistema ng yelo, pagkatapos, sa simula pa lang, ito ay napahamak na sa trahedya. Sa isang suntok, nagiba ang kulay ng langit at lupa, at ang buong kalangitan ay tila ganap na tinina ng pula, at isang malaking bola ng apoy ang bumulaga ng direkta mula sa kamay ng matanda. At bagamat agad na naglunsad ng depensa ang kalaban, at pinakawalan ang pinakamalakas niyang depensa, wala pa rin siyang kapangyarihan. Ang mga kalasag ng yelo ay lumitaw sa isang iglap, at ang mga kalasag ng yelo na ito ay 10,000 bilis. Ang bawat kalasag ng yelo ay parang salamin, at ang taong iyon ay maaari ding mag-shuttle sa libu-libong mga kalasag ng yelo kung gusto. Sa paglipat na ito, kahit na kumonsumo siya, maaari niyang ubusin ang hindi mabilang na mga kalaban, at kahit nalaktawan ang antas ng labanan. Nakakalungkot na nakilala niya si Yezuan at nakilala si Yezuan na kayang makita ang lahat. Sa makatuwid, nang lumitaw ang kanyang 10,000 mga kalasag ng yelo, napalibutan din sila ng hindi mabilang na apoy, at halos lahat ng mga ito ay natunaw ng sabay-sabay. Isang suntok lang, napatay ng matanda ang kalaban, ganyang record, kahit siya mismo ay hindi makapaniwala. Terran official, I want to challenge you, do you dare to fight with me? Biglang, isang boses ang tumunog, at, kasama ng boses na ito, ang hindi mabilang na mga demonyong Diyos ay mabilis na umalis, at nakita na sa kanila, isang binatilyo ang lumabas. Meet your highness, ang iyong kamahalan ay walang hanggan. Malinaw, ang katayuan ng demonyong Diyos na ito ay hindi nangangahulugang walang ginagawa, mula sa sandaling lumitaw siya, maging ang lahat ng mga tao sa domain ng demonyong Diyos sa lugar na ito ay lubos na magalang. Kamahalan, ito kaya ang prinsipe ng Demon God domain. Bahagyang sumimangot si Yezuan, at may mga pagdududa sa kanyang puso, ngunit dahil narito ang taong ito upang hamunin ang kanyang sarili, kung gayon, dapat ding tingnan mabuti ni Yezuan. System, bigyan mo ako ng malalim na pagtuklas sa taong ito, gusto kong malaman ang tunay na pagkatao at lakas ng taong ito. Ding, System Prompt, Data Scanning, Character Analysis. Ding, System Prompt, Target Designation, ang 8 makalangit na hari ng angkan ng demonyong Diyos, ang ikapitong anak ng Kunpang Heavenly King, ang ikapitong prinsipe ng Kunpang. Ang ikalawang baitang ay mas mababa sa God King Realm. Second grade inferior God King. Bahagyang kumulo ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, ang lalaking ito, maaaring hindi niya mahanap ang kamatayan, talagang inisip niya na si Yezuan ang Pick God King, kaya bakit hindi siya maging isang Diyos na hari? Siya pa rin si Yezuan, ang Kat-Anji tanging Yezuan, pabayaan ang isang pangalawang gradong Diyos na hari, kahit na ang kanyang lakas ay nasa mataas na punto, hindi matatakot si Yezuan. Anak ba ng Heavenly King, kaya ang extraterrestrial ay mas matangkad pa kay Yezuan?
Gayunpaman, dahil hinahanap niya ang kanyang sariling kamatayan, kung gayon, tinupad din siya ni Yezuan. Biglang tumunog muli ang prompt ng system. Ding, alarma, alarma, atensyon ng host, italaga ang target, magkaroon ng isang malakas na talento at supernatural na kapangyarihan, inirerekomenda na ang host ay tumanggi na lumaban. Bahagyang sumimangot si Yezuan, na may malakas na talento na supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi mag-aalala tungkol sa anumang bagay, dahil si Yezuan ay mayroon na ngayong 5 walang hanggang punto sa kanyang mga kamay, na siyang tiwala ni Yezuan na magsalita. Sa 5 walang hanggang puntos, hanggat hindi niya malalampasan ang God King Realm, masasabing si Yezuan ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Huwag kalimutan, ang walang hanggang kaharian ng Eternal Bloodline. 5 Eternal Points, sapat lang para magamit ang Eternal Realm. Agad na dagdagan ang iyong lakas ng 100 beses. Hindi lamang ang kaharian, kundi maging ang lakas, liksi, karunungan ng batas, at iba pa ni Yezuan. Hanggat ginagamit mo rin ang Eternal Realm, maaari kang mag-skyrocket ng 100 beses. Sapat na ito para mapunta si Yezuan sa God Monarch Realm, at maaari din niyang baliwalain ang sinumang God King. Siyempre, ang Eternal Point ay napakahirap makuha, hindi kailanman gagamitin ni Yezuan ang Eternal Realm maliban kung kailangan niya, ngunit kahit na hindi niya gamitin ang Eternal Realm, si Yezuan ay mayroon ding kumpiyansa na kayang talunin ang kalaban. Kabanata 2357, Mga pagbabago ni Kunpang. Gusto mo akong hamanin? Mahinang tanong ni Yezuan sa lalaki. Oo, ikaw at ako ang pinakamataas na commander ng larangang ito. Kung gayon, lumaban tayo at magpasya kung ano ang tagumpay o pagkatalo ng digmaan. Kung ako ang nanalo, ibigay mo ang angkan ng rune, ako ang mananalo sa iyo, pagkatapos, tayo ay outrace, paano? Gusto mo bang lumaban sa isang digmaan? Gayunpaman, ang mga taong ito, bakit nila gustong makuha ng husto ang Rune Clan, at anong uri ng sikreto ang itinatago ng Rune Clan? Okay, I promise you, the battle will be decided, tayong dalawa, one-on-one. Malumanay na sagot ni Yezuan. Mag-isip ka ng 2 beses, mga matatanda, hindi kailanman. Oo, Panginoon, ang kalaban ay isang malakas na tao sa God King Realm, at isa rin itong espesyal na angkan ng Kunpang, magdadalawang isip ang aking Panginoon. Nang marinig na talagang sumang-ayon si Yezuan sa hamon, maraming tao ang labis na nag-aalala. Ano man ang mangyari, sila na ngayon ang mga nasasakupan ni Yezuan. Kung mamatay si Yezuan, tiyak na mapaparusahan sila ng napakabigat, at maging ang mga taong ito sa paligid ni Yezuan ay halos lahat ay malipol. May malinaw na mga regulasyon sa Kunlun Divine Domain, kung bumagsak ang mga opisyal tulad ng Jido Envoy, ang mga taong nagbabantay sa kanya ay mapapawi dahil sa krimen ng pagbabantay sa kawalan. Kaya, walang puwang para hindi sila mag-alala. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay at mahinang nagsabi, ayos lang, Kunpang lang yan, wala pa akong pakialam dito. Panipi, ang mga powerhouse ay labis na nababalisa, kahit na sinabi na ni Yezuan, natatakot pa rin sila sa kung ano ang aasahan. Gayunpaman, ang utos ni Yezuan, hindi sila kwalipikadong tumanggi, at ang pagsuwi sa utos ni Yezuan ay isa ring felony. Sa isang sandali, ang powerhouse sa gilid ng Terran ay labis na nag-aalala. Sa kabaligtaran, ito ay ang mga tao ng Demon God Domain, ngunit sa oras na ito, isa-isa silang masaya. Ang tanga talaga ng Terran official na ito, gusto niya talagang makipaglaban sa His Royal Highness the 7th Prince. Ang 7th Prince ay ang katawan ni Kunpang, at kaya niyang sumabog gamit ang combat power ng isang medium God King. Sa tingin ko, hinahanap ng Terran official na ito ang kamatayan. Pero di ba, hindi mo ba nakikita, ang opisyal ng Terran na ito ay halatang napakabata pa, ngunit kung papatayin natin ang opisyal na ito, natatakot ako na tiyak na ito ay isang mahusay na tagumpay. Haha, ang kanyang Royal Highness the 7th Prince ay makapangyarihan. Sa isang iglap, ang Demon God Divine Domain, ang moral na nasira sa nakaraang 2 laban ay naibalik lahat. Bahagyang ngumiti si Yezuan, syempre naririnig niya ang mga talakayan sa paligid niya. Gayunpaman, paano ang Kunpang at ang 7 prinsipe? Siya si Yezuan. Baka matakot ka pa sa kalokohang ito na 7 princes.
Gumalaw ang figure ni Yezuan, at direktang lumitaw siya sa gitna ng larangan ng digmaan. Anak, hindi ko nakikita, hindi ka maliit. Huwag kang mag-alala, ililigtas ko ang iyong buhay. Dahil, bigla kong naramdaman na ang paghuli sa iyo ng buhay ay maaaring mas kapaki-pakinabang. Nakangiting sabi ng ikapitong prinsipe. Talaga, iyon ang ibig kong sabihin, at kung mahuhuli kita ng buhay, baka makakuha ako ng maraming magagandang bagay. Sa mga salitang ito, si Megatron ay naging isang espadang nakapatay ng Diyos, at ang dalawang espadang nakapatay sa Diyos ay umaaligid kay Yezuan, at may posibilidad na sumugod upang lumaban anumang oras. Haha, Karen Boy, hindi ako makahinga. Bigla, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang Seventh Prince ay gumawa ng hindi mabilang na mga multo at direktang inatake si Yezuan. Hindi rin malabo si Yezuan, at direktang ipinatawag ang Thousand Beast Sword Attendant at ang Flower God Sword Attendant, at sumugod din sila. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay lampas sa inaasahan ni Yezuan. Wala pang oras si Yezuan upang isagawa ang Thousand Beast Fist, ngunit nakita niya ang mga multo na iyon na biglang sumugod sa katawan ng Thousand Beast Sword Attendant, ang God Level Mount, ang Flower God Sword Attendant, at ang 100 Flowers Flower God. Bagamat ang lahat ng ito ay ipinatawag ni Yezuan, hindi sila makontrol ng pitong prinsipe, ngunit ginawa din nila ang Thousand Beast Sword Attendants na mawala ng kakayahang kumilos sa isang iglap. Sa sandaling magbago si Kunpang, ang kaluluwa ay nilalamon. May nakakakilabot na sabi, ito ang espesyal na supernatural na kapangyarihan ng angkan ng Kunpang, na gumagamit ng mga multo upang lamunin ang kaluluwa ng kalaban, bagaman hindi talaga ito nawasak, maaari nitong ikulong ang kaluluwa ng kalaban, at pagkatapos ay manipulahin ang katawan ng kalaban. Ha! Ano ang nangyayari, at bakit hindi maaaring manipulahin ang mga puppet na ito? Bahagyang nagulat ang Seventh Prince, dahil sa kanyang hindi magagapi na Divine Soul Control, talagang na-miss niya, sa harap ng Thousand Beast Sword Attendant at iba pa, kahit na kaya niyang kontrolin ang Divine Soul, hindi niya kayang manipulahin ang pisikal na katawan, na isang bagay na hindi pa niya nakatagpo noon. Ngunit kahit na, ito ay lampas sa inaasahan ni Yezuan. Ito pa lang ang unang pagkakataon na nag-away si Yezuan, at alam na ni Yezuan na hindi niya maaaring maliitin ang ikapitong prinsipe na ito, kung hindi, natatakot si Yezuan na magdusa siya ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Megatron, bigyan mo ako. Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, naabutan na ni Megatron ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos at sumugod palabas. At sa sandaling ito, sa wakas ay pumutok ang kapangyarihan ng espadang pumatay sa Diyos. Ang mga espesyal na katangian ng Tibak na pumatay sa Diyos, sa harap ng mga Diyos ng demonyo at iba pang lahi ng dayuhan, magkakaroon ito ng epekto ng mga kritikal na hit. Ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos, na nasa ilalim ng kontrol ni Megatron, ay palaging umaatake sa pitong prinsipe sa kanilang mapanlinlang na mga anggulo. Bagamat hindi ito maaaring gumanap ng isang mapagpasyang papel, tiyak na matutulungan nito ang mga aksyon ni Yezuan. Sa oras na ito, ang gustong gamitin ni Yezuan ay ang espesyal na kakayahan ng Wings of the Gods, Fury of the Gods. System, suriin ang Divine Wing Energy na mayroon ako ngayon, gagamitin ko ang Wrath of the Gods. Nakatitig ang mga mata ni Yezuan sa Seventh Prince, ang galit ng mga Diyos, gusto niyang makita kung paano ito kinuha ng Seven Princes. Ding, ang sistema ay nag-udyok na ang host ay kasalukuyang may 13% ng Divine Wing Energy, na maaaring gumamit ng 31% ng kapangyarihan ng galit ng mga Diyos. 31% kapangyarihan, sapat na, biglang tumayo si Yezuan, ngunit ang kanyang mga kamay ay biglang nagsanim. Matapos mabaygo ang ikapitong prinsipe sa isang galaw, bahagyang nagulat siya, pagkatapos ay bigla siyang tumingin kay Yezuan, at mayabang na sinabi, "Anak, napakagaling mo, masisira mo talaga ang compound change ko, pagkatapos, sa susunod na hakbang, makikita ko kung paano mo ito ipagtanggol." Panipi, Kunpang tatlong pagbabago, manalo sa langit. Bigla, bago pa man dumating ang ikapitong prinsipe upang ipakita ang kanyang likas na kapangyarihan, isang malawak at walang katulad na malakas na puwersa ang biglang sumabog. Dahil si Yezuan ang sentro, ang walang katulad na malakas na pamimilit ay patuloy na nagmumula, at ang mga sulok ng bibig ni Yezuan ay nagpakita na ng mahinang ngiti, "Bigyan mo ako ng kamatayan."
Damn the guys, panipi, galit ng mga Diyos. Sa dagandong ni Yesuan, sa isang iglap, ang buong larangan ng digmaan ay naging matatag, dahil sa oras na ito, may mga pagsabog ng malakas na pamimilit sa pagitan ng langit at lupa, at ang mga mahiwagang yugto ng mahika ay patuloy na lumitaw ng sunod-sunod. Walang nakakaalam kung sino ang mga pagtuklas na ito, ngunit alam ng lahat na hindi sila idol. Ano ang mga ito? Maaaring ito ay isang fragment ng isang banal na kaluluwa. Ano ang impyerno ng mga taong ito? Kung ito man ay isang tao mula sa Kunlun Divine Domain o isang mula sa Demon God Domain, sa oras na ito, lahat sila ay nakatuon ng kanilang atensyon sa katawan ni Yesuan. Dahil ang hindi mabilang na mga yugto ng batas ay patuloy na lumilitaw at mabilis na nawala, at karamihan sa kanila ay talagang sumugod kay Yesuan. Ang hindi mabilang na mga Dharma face na ito ay pumuno sa buong kalangitan, ngunit ang kanilang huling hantungan ay upang maging isang bola ng liwanag sa mga kamay ni Yesuan. Sa mga kamay ni Yesuan, ang magaan na grupo ay patuloy na nag-condense, na naglalabas ng aura ng kawalan ng pag-asa. Kabanata 2358 Kunpang 62 Pagbabago. Ingat ka mahal. Isang miyembro ng Demon God Divine Domain ang sumigaw ng malakas. Ngunit ang kanyang pahiwatig ay hindi makatutulong sa ikapitong prinsipe sa panahong ito. Ang mga mata ng ikapitong prinsipe ay takot at hindi maipaliwanag. Kahit na hindi niya kailangan ng udyok ng sinuman, nakikita na niya kung gaano kalakas ang kumpol ng liwanag sa kamay ni Yesuan. Kunpang 18 Pagbabago. Kunpang mismo. Biglang, ang figure ng ikapitong prinsipe ay mabilis na lumaki, at sa isang kisap mata, siya ay naging isang napakabanal na hayop na sumikop sa daan-daang libong milya. Ito ang katawan ng pitong prinsipe, ang Kunpang Divine Beast. Gayunpaman, ang kunpang na ito ay iba sa tunay na kunpang. Una, hindi siya kasing laki ng tunay na kunpang. At pangalawa, sa paligid niya, ang hindi mabilang na mga itim na ilaw na kurtina ay patuloy na naglalapit, at ang mga itim na bola ay patuloy ding umiikot. Higit pa rito, ito ay maging ang mga nakakulong na espiritu, na patuloy na nagpupumiglas sa kanyang katawan, sinusubukang umalis. Bigyan mo ako ng kamatayan. Fury of the Gods. Sa wakas, ang kumpol ng liwanag sa kamay ni Yesuan ay sa wakas ay nakondensed, at pagkatapos, biglang bumukas ang mga kamay ni Yesuan, at isang haligi ng liwanag ang agad na lumitaw. Ang haligi ng liwanag na ito ay patuloy na lumawak, at sa simula, ito ay wala pang 1 metro ang kapal, ngunit sa kamay, ito ay naging 100, 1 kilometro, at 1,000 metro. Ang buong kalangitan ay tila nababalot ng haligi ng liwanag na ito. Ang nakamamanghang kapangyarihan ay nagpang-inig sa hindi mabilang na mga tao. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ito ba talaga ang kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang lalaki mula sa Divine Monarch Realm? Natatakot ako, kahit na ito ay isang mataas na ranggo ng Diyos na hari, ito ay walang iba pa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang saklaw ng pag-atake na ito, na naging isang malakas na pag-atake na sumasakop sa kalahati ng kalangitan. Ang mga powerhouse ng Kunlun Divine Domain ay hindi maiwasang umatras, dahil kung mananatili sila sa liwanag na iyon, magkakaroon sila ng pakiramdam na matutunaw, na isang napakamahiwagang pakiramdam, na para bang sila ay patuloy na natutunaw mula sa laman at dugo patungo sa mga Diyos. Ang ganitong uri ng matinding kakulangan sa ginhawa ay nagpapaurong sa kanila ng paulit-ulit. At ito lang ang pakiramdam na natanggap nila, kaya, bilang ang tunay na ubod ng pag-atake, gaano ba dapat hindi komportable ang 7th Prince? Matapos may hayag ang katawan ng pitong prinsipe, walang alinlangan na tumaas ang kanyang lakas. Ngunit sa harap ng galit ng mga Diyos ni Yesuan, halos hindi niya napigilan, at hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang buong katawan. Sa paligid ng katawan ng pitong prinsipe, ang hindi mabilang na mga kalasag ng batas ay mabilis na namuo, at pagkatapos ay mabilis na nawala, at sila ay direktang natunaw ng malakas na pag-atake ng galit ng mga Diyos. Ang 7 Princess ay patuloy na nananaghoy dahil sa paligid ng kanyang katawan ay patuloy na sumangga. Ang kanyang malaking sukat ay patuloy na lumiliit sa sandaling ito, at ang makapangyarihang kapangyarihan ng galit ng mga Diyos, kapag ang pitong prinsipe ay nabigong. Ipagtanggol, agad nilang kukunin ang isang tiyak na bahagi ng katawan ng pitong prinsipe. Ito ba ang batas ng pagtunaw? Hindi lamang ang mga nanunood ay labis na naguguluhan,
ngunit maging si Yezuan ay medyo naguguluhan sa oras na ito, kung bakit ang pag-atake ng galit ng mga Diyos ay talagang natunaw ang kaaway. Sa kabutihang palad, ang prompt ng system ay nagbigay kay Yezuan ng sagot. Ding, sinenyasan ng system na sa tuwing umaatake ang Wrath of the Gods, magbubunga ito ng mga random na katangian, dahil ang Wrath of the Gods ay orihinal na pinagsama sa kapangyarihan ng hindi mabilang na makapangyarihang mga Diyos ng mga sinaunang tao. Ang prompt ng system ay nagpapalam kay Yezuan kung bakit ganito ang galit ng mga Diyos na ito. Lumalabas na ang supernatural na kapangyarihan na ito ay isang random na supernatural na kapangyarihan. Ang halaga ng pinsala na maaari niyang sumabog ay tiyak, ngunit ang paraan ng pagharap sa pinsala ay random. Katulad ngayon, ito ay aktwal na gumagamit ng paraan ng pagtunaw para mapagod ang kalaban. Ipinipilit pa rin ng 7th Prince na gumamit ng defensive na paraan, kahit na ang kalasag ng batas ay mawala kaagad pagkatapos na lumitaw ito, ngunit ang 7th Prince ay kailangang maging simple, pagkatapos ng lahat, kapag siya ay sumuko, pagkatapos, siya ay matutunaw ng mabilis. Ang orihinal na malaking katawan ng daan-daang libong milya ay patuloy na lumiliit, tulad ng isang taong matabang pumapayat. Sa katawan ng 70,000 character, ito ay patuloy na natutunaw. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang 9 na prinsipe na ito ay ang katawan ng Kunpang, kaya ang mga pinsalang ito ay pantay na ipinamahagi sa lahat ng posisyon sa katawan ng 7 prinsipe, kaya naman mayroong ganitong eksena. Dam it, Farron, gusto kitang patayin. Gusto kong huwag kang mamatay. Sa sobrang sakit ay halos mawala ng malay ang ika-7 prinsipe. Kung tutuusin, napakasakit lang ng ganoong malakas na ablation. Ding, alarm, nakadetect ng hindi kilalang marahas na pagbabago sa target, mangyaring mag-ingat. Biglang tumunog ang system prompt na ikinakunot ng noo ni Yezuan, hindi alam ang magagandang pagbabago. Anong hindi kilalang kaguluhan, itong ika-7 prinsipe, ay may gustong gawin. Sa oras na ito, nakita ko na ang katawan ng 7 prinsipe ay namumuo sa napakabilis na bilis, at sa tabi niya, ang aura ng batas ay lumalakas at lumalakas. Kunpang 62 Changes, The Ultimate Body. 62 pagbabago. Ginawa na ng ika-7 prinsipe ang Kunpang bilang isang supernatural na kapangyarihan, at nalinang sa 62 pagbabago. Ang alamat ay nagsasabi na ang sukdulang katawan ay makakapag-condense ng isang espesyal na pangangatawan na hindi pinapansin ang anumang batas at mga paraan ng pag-atake, at tila ito ay tinatawag na isang walang hanggang katawan. Ang ganitong uri ng pangangatawan ay maaaring ganap na kanselahin ang lahat ng kapangyarihan ng batas. Totoo kaya ang alamat, noong unang panahon, mayroon talagang ganoong pangangatawan na hindi pinansin ang kapangyarihan ng batas. Ang mga tao sa Demon God Domain ay kumukulo, isa-isa silang nasa sabik, kunpang 62 pagbabago, kahit sa buong kasaysayan ng Demon God Domain, walang gaanong mga kunpang na nagtagumpay sa paglilinang, at ngayon, ang kanilang ika-7 prinsipe ay talagang nagtagumpay, na walang alinlangan na nagpapakita ng talento ng 7 prinsipe. Gayunpaman, nang marinig ito, ang unang taong natigilan ay si Yezuan, kung tutuusin. Ang mayroon ngayon kay Yezuan ay ang Eternal Bloodline. Walang hanggan dugo, walang hanggan katawan. Anyway, mapapaisip din si Yezuan. Maaaring ang huling resulta ng 62 aklat na ito ng Kunpang ay ang maging isang bloodline tulad ni Yezuan. Mabibilang na ang walang hanggang bloodline ni Yezuan, bagamat mayroon itong espesyal na kapangyarihan na lamunin ang lahat ng mga batas, wala itong espesyal na epekto ng pagwawalang bahala sa mga batas ng pag-atake. Sa oras na ito, si Yezuan, sa katunayan, ay hindi maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagbabawas sa pag-atake ng batas. Ngunit bakit, ang walang hanggang katawan ng 7 prinsipe, ay maaaring baliwalain ang batas? Si Yezuan ay labis na naguguluhan sa kanyang puso, ngunit wala talagang paraan. Sa oras na ito, Yezuan, ang Fury of the Gods attack ay malapit nang matapos, kaya't nakatitig lang siya sa 7 princes nang walang magawa. Terran, you deserve to die, kailangan kitang patayin. Puno ng galit ang mga mata ng 7 prinsipe. Lumalabas na nalabanan niya ang pag-atake ni Yezuan ngayon, ngunit sa katunayan, nagbayad siya ng napakabigat na halaga. Lumalabas na 60 pagbabago lang ang kaya niyang gawin.
62 pagbabago, hanggat nabibigyan siya ng oras, tiyak na magtagumpay siya sa paglilinang, ngunit tiyak na hindi ngayon. Gayunpaman, dahil pinilit ni Yefang na maging walang magawa, ang Seventh Prince ay maaari lamang gumamit ng mga lihim na diskarte at buksan ang 62 pagbabago ng maaga. Huwag isipin na ang pagbubukas nito ng maaga ay isang bagay lamang ng isang pangungusap. Sa katunayan, ang pagbubukas ng 62 pagbabago ng maaga ay katumbas ng labis na pagdrawing ng potensyal na paglago ng ikapitong prinsipe. Kabanata 2359, nag-iisa ang commander. Sa madaling salita, kung ang ikapitong prinsipe na ito, kung wala siyang anumang mga espesyal na pagkakataon sa buhay na ito, mananatili lamang siya sa antas ng 62 pagbabago magpakailanman, at nawalan siya ng kwalipikasyon upang ipagpatuloy ang paglinang ng kanyang likas na supernatural na kapangyarihan. Siyempre, hindi ito alam ni Yezuan, at kahit alam ni Yezuan, wala siyang pakialam. Gayunpaman, sa oras na ito, kailangan ding maging maingat ni Yezuan, hindi man lang niya kayang talunin ang taong ito sa galit ng mga Diyos, ang lalaking ito, hindi ba napakalakas? Ang labanan sa pagitan ni Yezuan at ng pitong prinsipe na ito ay matagal nang hindi naiintindihan ng mga tao. Dapat mong malaman na sa mata ng mga tao, ang dalawang taong ito ay isang labanan lamang sa pagitan ng isang Pit God Monarcha at isang Inferior God King, ngunit ang kapangyarihang lumabas mula sa outbreak na ito ay sadyang nakakatakot. Ang unang dalawang labanan ay parehong labanan sa God King Realm, ngunit kung ihahambing mo ang mga ito sa mga laban ni Yezuan, mukhang hindi gaanong mahalaga ang mga ito. Hanggang sa oras na ito na sa wakas ay naunawaan ng mga powerhouse ng 60,000 domains of the 9 directions kung bakit ang Divine Lord ay napaka-optimistiko kay Yezuan, at talagang direktang itinalaga niya siya bilang isang party festival envoy. Dahil si Yezuan ay isang henyo, isang demonyong henyo na mahirap hanapin. Kahit na ang isang powerhouse sa Superior God King Realm ay hindi makapukaw ng hinala, kung nakilala niya si Yezuan, natatakot ako na hindi niya siya matatalo. Siyempre, hindi nila alam na ang pagsabog ni Yezuan sa pagkakataong ito ay medyo magastos din, at ang Divine Wing Energy ay ganap na nawala ng laman sa pagkakataong ito, at natatakot sila na baka matagalan bago nila ito magamit. At pagkatapos, kailangang pag-isipan ni Yezuan kung paano ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ang Eternal Points ay napakahirap makuha, at si Yezuan ay nag-aatubili na gamitin ang mga ito. Mukhang ang tanging paraan para gawin ito ay ang paggamit ng mga rune at ban. Sana ay magkaroon ito ng epekto sa kanya. Tahimik na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso, at kasabay nito, direkta niyang inutusan ang sistema at sinimulang pinuhin ang pagbabawal at rune. Sa pagkakataong ito, isa lang ang kailangan ni Yezuan, mas malakas ang mas mahusay, at mas malakas ang lakas ng pag-atake, mas mabuti. Gayunpaman, kahit na pinuhin ng system ang pagbabawal, magtatagal ito, kaya sa sandaling ito, maaari lamang umasa si Yezuan sa kanyang sarili na mag-antala ng oras hanggat maaari. Terran, gusto kong mamatay ka, gusto kong mamatay ka. Ang Seventh Prince ay nasa matinding galit na sa oras na ito, at ang kanyang katawan ay 12 metro na lang ang laki. Alam mo, siya ay isang angkan ng Kunpang. Ang ipinagmamalaki ng angkan ng Kunpang ay ang napakalaking sukat, at ngayon, ang pitong prinsipe na ito ay talagang higit sa 10 metro ang edad. Kung sila ay ilagay sa angkan, kahit na sila ay ipinanganak pa lamang na mga sanggol, sila ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Paano niya ito matatanggap? Ang susi ay ang kanyang volume ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na lumago sa hinaharap, dahil pinilit na niya ang paggamit ng 62 pagbabago. Mamatay. Biglang, isang malaking haligi ng liwanag ang tumalsik mula sa bibig ng 70,000 salita. Hindi katulad ng galit ni Yezuan sa mga Diyos. Ang pag-atake ni Yezuan ay patuloy na kumakalat, ngunit ang pag-atake ng ikapitong prinsipe ay pinaikli. Dumagundong. Ang pag-atakeng iyon ay napakabilis, kaya't si Yezuan ay hindi na nagkaroon ng oras para gamitin ito kahit sandali, at direktang nataman. Sa kalagitnaan ng hangin, ang dugo ni Yezuan ay nawisik na parang ulan, at siya ay direktang sumabog sa lupa. Boom! Isang malaking bunganga na may radius na libu-libong milya at lalim na 100 metro ang lumitaw. Ang suntok na ito ay nagpatakot sa maraming tao, dahil maraming tao ang nagdududa sa kanilang puso kung si Yezuan ay mamamatay sa suntok na ito.
Gayunpaman, hindi nagtagal, isang figure ang bumangon sa langit. Ang figure ay blur na may laman at dugo, at kung saan may hitsura ng tao sa oras na ito ay simpleng isang masa ng laman at dugo. Makikita kung gaano kalakas ang atake ng Seven Princes. Gayunpaman, ang mga tao ay walang oras upang magulat sa paghihirap ni Yesuan. Nagulat sila sa nakakatakot na kakayahan ni Yesuan sa pagbawi. Obviously, isa pa rin itong bola ng laman at dugo nang lumipad pa lang siya, ngunit sa oras na muling tumayo si Yesuan sa harap ng Seventh Prince, naka-recover na siya tulad ng dati, na parang hindi siya nasaktan. Ang kakayahan sa pagbawi ng walang hanggang katawan ay hindi biro, hindi bababa sa trauma, walang makita sa lahat. Siyempre, si Yesuan ay hindi talaga walang kaunting impluwensya, sa katunayan, siya ay lubhang naapektuhan, ngunit ito ay mga hindi nakikitang panloob na pinsala. Damn it, Theron, pinapatay mo ako. Boom! Ang isa pang haligi ng liwanag, na mas matindi kaysa sa naunang haligi ng liwanag, ay muling tumama kay Yesuan. Si Yesuan ay labis na inis sa kanyang puso, sa katunayan, siya ay nagbigay pansin, ngunit ang pag-atake ng ikapitong prinsipe ay masyadong mabilis, at nang malaman ni Yesuan, siya ay natama na, ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa sa bilis ng banal na reaksyon ni Yesuan. Boom! Libu-libong milya sa isang radius, bumiyak ang langit at lupa, hindi mabilang na mga bato ang lumipad, at hindi mabilang na mga bundok ang nagbitak. Kahit na, ang ilang True God Realm at Zuan God Realm na ordinaryong mga disipulo na masyadong malapit sa landing point ni Yesuan ay direktang nabigla hanggang mamatay sa landing power ni Yesuan. Aba! Sa lupa, may hindi mabilang na mga kanyan na natitira. May magma pa nga na direktang bumubulusok. Ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa posisyon kung saan nahulog si Yesuan, kung ito man ay ang mga tao mula sa Kunlun Divine Domain o ang mga tao mula sa Demon God Domain. Ang kanilang mga puso ay labis na nabigla sa oras na ito, hindi nila alam kung ano ang magiging resulta. Sa pagkakataong ito, lilipad ba si Yesuan tulad ng huling pagkakataon? O direkta bang matatalo si Yesuan sa pagkakataong ito? Tingnan mo, ano yun? Biglang, may natakot na nagsabi, at pagkatapos, nakita ng mga tao na isa pang dagwang figure ang tumaas sa langit. At saka, tulad noong nakaraan, mabilis na naka-recover ang katawan. Paano ito posible? Ang mga tao ng Demon God Divine Domain ay natakot. Ang kakayahang makabawi, bawat isa sa kanila ay mayroon nito. Ito ay tulad ng malakas na kakayahan sa pagbawi sa panig ni Yesuan, wala man lang sila nito, hindi pa nila ito nakita. Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na kakayahan sa pagbawi? Ito ay isang halimaw, at ang pinaka nakakagulat ay ang ikapitong prinsipe, ang sariling pag-atake ng ikapitong prinsipe, ang kapangyarihan ay alam niya lamang. Huwag tingnan ng mga ito ay dalawang tila simpleng pag-atake ng haligi, ngunit sa katunayan, ito ay isang natatanging paraan ng pag-atake ng talento ng angkan ng Kunpang, at ito ay napakalakas na sapat na upang patayin ang kalaban na lampas sa antas. Gayunpaman, ngayon ay nakikipag-ugnayan siya sa isang tao na ang cultivation ay mas mababa kaysa sa kanya, at hindi siya gumagamit ng anumang defensive magic weapons o defensive magic powers, talagang umaasa siya sa kanyang pisikal na katawan, at direkta siyang lumalaban. Ang supernatural na kapangyarihan na ito ba talaga ang pinakamalakas na pag-atake ng supernatural na kapangyarihan na natatangi sa angkan ng Kunpang? Paano ito magbibigay sa mga tao ng gayong mahinang pakiramdam? Hindi napigilan ng Seventh Prince na mag-alinlangan pa sa kanyang sariling buhay at nagsimulang magduda sa kanyang lahi. Ito, ikaw, bakit hindi ka papatay? Imposible yan, papatayin kita. Nang makitang muli si Yesuan na nakatayo sa harapan niya, malakas na sinabi ng Seventh Prince na may matinding galit, at akmang aatake na naman siya. At ang ekspresyon ni Yesuan ay nagbago ng malaki sa oras na ito. You damn guy, it makes me so painful, parang hindi na kita kailangan pang itago sa buhay ko, iiwan ko na sana ang buhay mo. Parang Demon God Domain kapalit ng ilang resources, pero ngayon parang wala na talagang kailangan, this time, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay, at saka lalamunin ang katawan mo. Megatron, patayin mo ako. Lumabas na ulit ang Megatron, pero simula pa lang. 6 na karakter na mantra, sumagot. Ito ay isang 6 na karakter na mantra compound word formula.
Ang supernatural na kapangyarihang iyon na nangangailangan ng hindi mabilang na mga mapagkukunan upang ilabas. Si Yesuan talaga ang gumanap nito sa oras na ito. Kabanata 2360 ang paraan ay walang katapusan. Siyempre, mayroon na ring ganitong kwalifikasyon ngayon si Yesuan. Bagamat sinasabing sa larangan ng digmaan, maging ang mga tao ng Demon God Domain o ang mga tao ng Kunlun God Domain, imposibleng magdala ng maraming mapagkukunan sa kanila. Ngunit kung tutusin, nilamon ni Yesuan ang milyon-milyong bangkay, at nakakuha pa nga ng hindi mabilang na Tiankun rings, kaya halos hindi na niya makuha ang mga mapagkukunan ng paggamit ng mirror supernatural power. Sa isang iglap, isang kaparehong 7 prinsipe ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Natigilan ang lahat, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng ginamit ni Yesuan, bakit lumitaw ang isa pang 7th prince, obviously, pinatawag pa rin siya ni Yesuan. Patayin mo ako. Sa sandaling magbigay ng utos si Yesuan, ang imahe ng salamin ay direktang sumugod patungo sa 7th prince. Ngunit ito na ba ang katapusan nito? Hindi, paano ito? Paanong si Yesuan ay gagamit lamang ng gayong kaunting paraan? 2 beses na nasaktan ng lalaking ito, hindi ba talaga naghanda si Yesuan para sa anumang bagay? Talaga bang walang kwenta? Hindi, syempre hindi, sa simula pa lang, ang pangunahing layunin ni Yesuan ay bumili ng oras para sa sistem na pinuhin ng mga pagbabawal at rune, at ngayon, oras na para anihin. Nakita ko si Yesuan na ikanaway ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga pagbabawal at rune ang direktang lumitaw sa gilid ni Yesuan, at pagkatapos ay sumugod sa 7th prince ng sabay-sabay. Ipinagbabawal na rune array. Tama, ito ay isang espesyal na porma sayon na binuo na may mga pagbabawal at rune. Nangangahulugan ito na ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang manggahas na isipin. Boom! Parang nagliwanag ang langit, isang pabilog na porma sayon ang direktang nakakulong sa 7 prinsipe. Ang gilid ng porma sayon ay ang sobrang depensa ng hindi mabilang na mga ipinagbabawal na istruktura, at ang loob ng porma sayon ay ang sobrang pag-atake na paraan ng hindi mabilang na mga istruktura ng rune. Siyempre, hindi lamang ang paraan ng pag-atake, kundi pati na rin ang pantulong na paraan. Pagpalain ng mirror image na ipinatawag ng 6 na karakter na Monfer compound word recipe na may iba't ibang auxiliary powers, at kasabay nito, maaari din itong pahinain ang iba't ibang katangian ng tunay na 7 princes. Ito ang nakakatakot na rune forbidden array. Isang sobrang pag-iral na tanging si Yesuan lang ang nangangahas na gamitin sa kalooban. At pagkatapos gawin ang lahat ng ito, casual na inilabas ni Yesuan ang Low Divine Bow. Ang ipinagbabawal na rune array na ito ay maaaring umatake sa loob mula sa labas, ngunit sa loob, ngunit ang labas ay hindi maaaring maging sa lahat. Sa makatuwid, gusto ni Yesuan na matikman din ng 7th prince kung ano ang pinsala. Nilalamon ang palaso ng batas. Sa sandaling kumilos si Yesuan, wala siyang kaunting reserbasyon, sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang mag-alala na hindi sinasadyang masaktan ang anuman, gayunpaman, sa ipinagbabawal na rune array na iyon, mayroon lamang isang kaaway, at iyon ay ang 7th prince. Sa makatuwid, kahit anong atake ang ginamit ni Yesuan, walang aksidenteng pinsala. Ang 2 espadang nakapatay ng Diyos ay nasa ilalim ng kontrol ni Megatron, patuloy na hinahanap ang kahinaan ng 7 prinsipe. At ang salamin na imahe ay may kakayahang labanan ang lahat ng mga pag-atake ng 7 prinsipe, at magagawa pa ito ng may pag-atake. Sa makatuwid, sa isang iglap lang, ang 7th prince ay nasa desperado na sitwasyon. Hindi isang dilema, ngunit isang desperado na sitwasyon. Nakita ko na ang salamin na imahe ay hamampas sa napakalaking katawan ng ika-7 prinsipe. Hindi ka ba natatakot sa kapangyarihan ng batas? Kung gayon, natatakot ka ba sa pisikal na pag-atake? At bago pa makapag-react ang 7 princes, nahanap na nila ang halos Megatron at walang pag-aalinlangan silang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Ang isang espada ay nag-iwan ng madugong marka sa katawan ng ika-7 prinsipe. Ang talas ng espadang pumatay sa Diyos ay sapat na para magdulot ng pinsala sa 7 prinsipe. Kasabay nito, lumipad na rin palabas si Yesuan's devouring arrow. Kahit na ang 7 princes ay hindi masasaktan ng batas, ang bagong gravitational force na lumamon sa kanya ay sapat na para maapektuhan siya, at ang epektong ito ay upang hindi siya makagalaw kahit kaunti.
Ang 7 prinsipe ay patuloy na umuungal at nagpupumiglas. Sayang, ito ay isang digmaan sa divine domain. Ito ay heads up. Ito ay isang head up sa pagitan ng mga commander ng dalawang hukbo. Kaya, imposibleng may maglakas loob na lumapit at tumulong. 10-10 milyong tao sa magkabilang. Panig ang tahimik na nanood sa labanan ni Yezuan at ng 7th Prince. Hindi, ngayon ito ay hindi isang labanan, ito ay isang insulto. Ito ay ang kahihiyan ni Yezuan sa ika-7 prinsipe. Sa oras na ito, ang 7th Prince, sa ilalim ng maraming paraan ni Yezuan, ay nawalan na ng kaunting kakayahang lumaban. Hindi mo ako masyadong natalo kanina, halika, talunin mo ako. Nasaan ang haligi mong ilaw, halika, salakayin mo ako. Si Yezuan ay nagpaputok ng isa pang palaso, na ikinulong ang ika-7 prinsipe sa parehong oras. Ang dalawang espadang nakapatay sa Diyos ay mabilis na nag-iwan ng dalawang marka ng dugo sa kanyang katawan, at pagkatapos, isa pang rune ang pumutok sa tabi niya, direktang itinulak ang kanyang katawan patungo sa harapan. Sa harap, naghihintay na doon ang salamin, at nang makita niyang paparating ang ika-7 prinsipe, hinayla niya ang kanyang buntot. Karen, bigyan mo ako ng kamatayan. Ang 7th Prince ay muling pinalamutian ng haligi ng liwanag at direktang umatake sa direksyon ni Yezuan. Gayunpaman, ang Atensyong ito ay direktang hinarang ng Forbidden Rune Great Array, at pagkatapos ay nagpatuloy itong direktang tumalbog sa Great Array, at sa huli, bumalik talaga ito sa katawan ng 7th Prince. Kinailangan ng ika-7 prinsipe na huminto sa pag-atake, dahil ang kanyang pag-atake ay simpleng pagkatalo sa kanyang sarili. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, ganoon din, pinapanood ang pakikibaka ng 7th Prince. Maliit lang pala ang kayamanan ng lalaking ito kaya pwede na siyang mamatay. Megatron, patayin mo siya para sa akin. Biglang nagpakawala ng malakas na dagandong si Yezuan, at kasabay nito, sunod-sunod na nabitawan ang ilang palaso sa kanyang kamay. Ang bawat isa sa mga arrow na ito ay talagang isang arrow ng runelo na gumagamit ng Oiliari rune. Matalas, crit, palakasin mo, tumagos, break. Ilang sunod-sunod na batas ang direktang binasbasan sa dalawang espadang pumatay sa Diyos, at pagkatapos, sumugod ang dalawang espadang nakapatay sa Diyos. Poof! 4 na butas ang direktang lumilitaw sa katawan ng 7 princes. Lumabas na ang dalawang espadang ito ay direktang tumagos sa katawan ng 7th Prince. Pero simula pa lang yan. Sa ilalim ng utos ni Yezuan, kinokontrol ng Megatron ang dalawang tibak na pumapatay ng Diyos, patuloy na umiikot pabalik-balik, na nag-iiwan ng mga butas sa katawan ng 70,000 karakter. Sa isang iglap, napuno ng dugo ang buong katawan ng 7th Prince. At ang mirror image ay hindi rin idle, patuloy na umaatake, o nangangagat, o tail-whopping, na lahat ay pisikal na pag-atake. Sa tingin mo ba ganyan mo ako makukuha? Hindi, ako ang dakilang angka ng Kunpang, hindi mo ako matutulungan. Ang 7th Prince ay napuno ng dugo, ngunit siya ay sumisigaw pa rin. Sa mga salita ng 7th Prince, sa tabi niya, hindi mabilang na mga aura ang lumitaw, at ang mga aura na iyon, tulad ng mga Oiliari rune na ginawa ni Yezuan, ay maaari talagang magpala ng iba't ibang Oiliari state. Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan, maaari ba talagang sa pamamagitan lamang ng paggamit ng Eternal Realm ay malilinis niya ang taong ito? Biglang tumunog ang prompt ng system. Ding, ang pagtuklas ng sinaunang pagpapala ng Diyos ng demonyo. Ding, nag-uudyok ang system, na-activate ang purple blood function ng host. Ding, ang purple na dugo ay dugo ng sinaunang demonyong Diyos. Maaaring gamitin ng host ang purple na dugo para sirain ang anumang pagpapala ng sinaunang demonyong Diyos, at kasabay nito, maaari ka ring gumamit ng mga espesyal na paraan upang gumamit ng purple na dugo para pagpalain ang iyong sarili. Purple blood, medyo natigilan si Yezuan.